Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 31 hanggang 40 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang pinagmamasdan ko ang rumaragasang alon ng mga halimaw, mahigpit kong kinontrata ang aking mga hita at tinipon ang lahat ng lakas sa aking mga binti. Ang kapangyarihan ng aking level 15 na lakas ay sabay-sabay na nagtipon, at ang aking katawan ay sumabog sa bilis na parang pinakawalan na pana. Ang mga ground rat ay sumugod mula sa lahat ng direksyon, parang baha na walang tigil, habang ang matitigas na sungay ng mga growl ay biglang sumusulpot mula sa mga hindi inaasahang anggulo at malakas na tumatama sa akin. Kahit na pinatibay ng level 15 stamina ang aking katawan, hindi pa rin ito sapat upang ganap na mapigilan ang mga atake. Ang aking balat ay napunit, nagkapasa, at nagsimulang dumugo habang pilit kong tinatahak ang kaguluhan. Sa mismong kritikal na sandali, na-activate ang unang bookmark. Isang pamilyar na kapangyarihan ang bumalot sa akin, ang blackening ni Kim Nam-won. Ang kadiliman ay kumapit sa aking katawan na parang baluti, pinapalakas ang bawat galaw ko. Sa bagong lakas na yon, sumugod ako pasulong at itinulak ang mga halimaw na humaharang sa daan. May mga natabig, may mga nadurog, ngunit hindi nabawasan ang dami nila. Ang mga pangil ay bumaon sa aking laman, at ilang ground rat ang kumagat sa aking mga hita. Sumiklab ang sakit, ngunit hindi ako tumigil. Ang paghinto ay katumbas ng kamatayan, kaya patuloy lang akong tumakbo, kahit masakit, kahit sugatan, sa wakas, sa gitna ng dugo at kaguluhan. Nakita ko ang pader. Isang bahagyang ginhawa ang dumaan sa akin, habang tumalon ako lampas sa nagkakagulong mga daga. Sa kabila nila, may kumikislap na berdeng liwanag, isang green zone. Isang ligtas na lugar. At hindi lang basta ganoon, para ito sa dalawang tao. Ngunit habang papalapit ako, ang ginhawa ay napalitan ng pagkayamot. May nauna na, sa isang iglap, nakalimutan ko ang mga halimaw sa likod ko. Nakatitig lang ako sa taong kalmadong nakatayo sa loob ng berdeng liwanag. Isang taong hindi dapat naroon. Parang hindi matanggap ng isip ko ang nakikita ko. Nang tawagin ko siya, lumingon siya na parang normal lang ang lahat. Sinabihan ko siyang umalis dahil wala naman siyang dahilan para manatili roon. Ngunit simple lang ang sagot niya, pagod siya. Biglang sumiklab ang galit ko. Hindi ito ang Yoo Jong-hyuk na kilala ko. Sa kwento, hindi niya dapat natagpuan ang nakatagong green zone na ito sa puntong ito, hindi sa ikatlong regression. Mas huli pa niya ito dapat na-diskobre. Ibig bang sabihin ay alam na niya ito noon pa? O may mga bagay na hindi na isulat sa orihinal na kwento? Dumami ang tanong sa isip ko, pero wala ng oras para isipin yon. Sa likod ko, palakas ng palakas ang ungol ng mga ground rat habang papalapit sila. Ramdam ko rin ang presensya ni Lee Gilyaong, ang kanyang paghinga ay mabigat sa takot at pagod. Nagtagpo ang mga mata namin ni Yoo Jong-hyuk at halos sabay kaming nagsalita. Sinabi kong kunin niya ang bata. Sinabi niyang ibigay ko sa kanya ang bata. Sa huli, ako ang unang kumilos. Itinulak ko si Lee Gilyaong papasok sa green zone, pinuno ang huling pwesto. Nagbago ang marka, puno na ito. Ligtas na siya. At sapat na yon para sa akin, Hyung. Sandali. Hyung. Basag ang boses ni Gilyaong habang sinusubukan niyang bumalik sa akin, ngunit hinawakan siya ni Yoo Jong-hyuk at pinigilan. Humarap ako sa mga halimaw at itinaas ang aking espada habang muli silang sumugod. Pinagmamasdan kami ng mga constellation, may mga umiwas ng tingin, may mga nanood ng may pag-aalinlangan. Sandaling gumalaw ang tingin ni Yoo Jong-hyuk. Sinabi niyang mamamatay ako. Ngunit hindi ko yon tinanggap. Matatag kong sinabi na hindi ako mamamatay dito, hindi ko pinansin ang mga halimaw at kinuha ko mula sa aking bulsa ang bagay na matagal kong iniiwasan, ang Spectre Stone. Alam ko ang panganib nito, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Nang mapansin ni Yoo Jong-hyuk ang hawak ko, bahagyang nagulat siya. Walang pag-aalinlangan, isinubo ko ang bato, agad na may lumabas na parang singaw mula sa aking bibig, na mabilis na naging makapal na ulap na bumalot sa akin.
Na-activate ang welcome prison at biglang tumigil ang lahat. Ang mga ground rat ay napako sa gitna ng pag-atake. Ang mga growl ay tumigil din, ang mundo ay tila nabaluktot, ang platform, si Yoo Jong-hyuk, at ang tinig ni Gilyaong ay naging malabo. Ako ay naging multo, pagkatapos may isang boses na tumawag, ang boses ng aking ina. Agad kong naunawaan na panaginip ito. Pilit kong nilabanan, ngunit hindi ako nakatakas. Lumubog ang lupa na parang kumunoy at napilitan akong harapin ang mga alaala. Isang sala na puno ng dugo. Isang bangkay. Isang babaeng nakatalikod. Isang alaala na ayaw kong balikan. Iyon ang tunay na epekto ng Spectre Stone, pinipilit nitong lumabas ang pinakamalalim na trauma ng gumagamit. Kaya hindi ko ito ibinigay sa iba. Kung ibang tao ang gumamit nito, baka tuluyan na silang mabaliw. Kahit halos pumutok ang ulo ko sa sakit, tiniis ko yon. Wala akong ibang magagawa kundi magtiis. Nagtiwala ako sa fourth wall na protektahan ang aking isipan, at unti-unti nga nitong pinatatag ang aking kamalayan. Doon ko napansin ang presensya ng isang kakaibang babae, isang batang blonde na may pulang paikot sa mata. Siya si Anna Croft, isang propeta na nakakakita ng nakaraan at hinaharap. Sinubukan niya akong unawain, ngunit hindi niya lubusang mabasa ang aking pagkatao. Nang bumalik ang lakas ng fourth wall, unti-unti siyang naglaho, nang tuluyang luminaw ang aking kamalayan, binalikan ko ang katotohanan. Ako si Kim Dokja. Wasak na ang mundo. Totoo ang mga senaryo. Naging multo ako upang mabuhay. At ngayon, kailangan kong bumalik. Nang magising ako, bumungad sa akin ang mukha ni Yoo Sang-a, kasama sina Lee Hyun-sung at Jung Hee-won. Natapos na ang senaryo, nagtagumpay kami, pagod na pagod ang katawan ko. Ngunit kinumpirma ko ang sitwasyon. Ligtas si Lee Gilyaong kahit sinubukan siyang kunin ni Yoo Jong-hyuk. Pinili niyang manatili sa akin, hindi nagtagal, bumigay ako sa pagod at nakatulog ng mahimbing. Pagkagising ko muli, naroon pa rin ang aking mga kasama. Bumuhos ang mga mensahe mula sa mga constellation at binigyan ako ng gantimpala. Nakaligtas ako sa gabi ng walang green zone at nakakuha ng malaking achievement. Nang tanungin ako ni Jung Hee-won kung ano ang gagawin namin, dahan-dahan akong tumayo. Kahapon ay para lamang sa pag-survive. Ngunit ngayon, iba na. Sinabi ko sa kanila, tatapusin namin ang ikatlong senaryo. Nagulat sila, ngunit buo na ang pasya ko. Hihilahin ko palabas ang mga landowner ng Chongmuro, kahit ano pa ang mangyari. At sa pagkakataong ito, gagamitin ko na ang lihim na sandata na matagal kong itinago, panahon na para baguhin ang may-ari ng Chongmuro. At diyan nagtatapos ang kabanata 31 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Si Lee Hyun-sung ay bahagyang nakapikit habang nakaupo, tila isang sundalong nakaduty kahit na inaantok na. Ang tindig niya ay matigas pa rin, parang handang tumayo anumang oras. Isa itong eksenang madaling mailarawan sa Ways of Survival na parabang naisulat na ito noon pa man. Marahil may linyang nagsasabing hindi alam ni Lee Hyun-sung kung ano ang mangyayari sa kanya sa araw na yon na nakatayo siya sa gilid ng isang mahalagang pagbabago sa kanyang buhay. Nang tawagin ko siya, napakurap siya at agad na nagising, bahagyang nahihiya habang inaamin na nakatulog siya sandali. Tinanong pa niya kung nakapagpahinga ba ako ng maayos. Sinabi kong ayos lang ako, ngunit hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Binanggit ko ang narinig kong sinasabi niya sa kanyang pagtulog tungkol sa pagiging second-class soldier Lee Hyun-sung. Agad siyang namula. Nabulol siya habang sinusubukang ipaliwanag na isa lang itong trauma mula sa kanyang mga araw bilang sundalo. Nang tanungin ko pa siya, ipinaliwanag niyang kahit opisyal na siya ngayon, dati siyang korporal na inilipat sa ibang unit. Bihira ang ganitong kaso, kaya nasabi kong marahil ay angkop siya sa buhay militar. Ngunit hindi siya nagpakita ng pagmamataas, sa halip ay napatawa siya ng mahina. Isang tawang may nakatagong kahulugan na parabang may mas malalim na dahilan. Sa totoo lang, kakaunti lamang ang tunay na nababagay sa hukbo. Kadalasan, ang mga nananatili ay yaong wala ng ibang mapuntahan, doon ako nagpasya na bahagyang itulak ang sitwasyon. Sinabi ko sa kanya na natutuwa akong nandito siya. Noong una ay hindi niya naintindihan, kaya ipinaliwanag ko na pakiramdam ko ay ligtas ako kapag siya ang nasa harap, na parang may nagpoprotekta sa akin. Simple lamang ang mga salitang iyon, ngunit malinaw ang epekto. Sandali siyang natigilan bago bahagyang ngumiti. Hindi iyon malakas o puno ng kumpiyansa, ngunit totoo at may init. Isang simpleng ngiti na nakapagbigay ng kakaibang ginhawa. Matapos ang maikling usapan, iniwan ko siya, ngunit nanatili ang iniisip ko tungkol sa kanya.
Sa orihinal na ikatlong yugto ng Ways of Survival, nagkaroon ng pag-unlad ang karakter ni Lee Hyun-sung sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga tao sa Gumho Station laban sa Cheoldo Group. Ngunit nagbago na ang mga pangyayari, si Jung Hee-won na ang kumuha ng papel na yon. Ibig sabihin, kailangan kong gumawa ng bagong paraan upang matrigger ang kanyang pag-unlad. Eksakto sa oras, lumapit sina Yoo Sang-ah, Jung Hee-won at Lee Gil-yaung. Ipinaliwanag ko sa kanila ang gagawin, ipinakita ko pa kung paano, at inutusan silang isa-isang hikayatin si Hyun-sung. Natural lang na nagtaka sila. Tinanong ni Yoo Sang-ah kung bakit ito kailangan, ngunit alam ko na ang sagot, lumabas ang mensahe ng sistema, nagsisimula ng makaramdam ng responsibilidad si Lee Hyun-sung. Iyon ang susi. Kung wala iyon, hindi mag-evolve ang kanyang attribute. Habang nakikita ko siyang inosenteng naglilinis ng kanyang kalasad, hindi niya alam ang nangyayari, muli kong napagtanto kung gaano unfair ang omniscient reader's viewpoint. Ang mga karakter ay maaaring gabayan at impluensyahan sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanila, ipinaliwanag ko sa kanila na gusto ko lang siyang tulungan. Agad na sumang-ayon si Yoo Sang-ah at inihalintulad pa ito sa pagbibigay lakas sa pamamagitan ng papuri. Si Jung Hee-won naman ay nagduda at tinanong pa kung ang sponsor ko ba ay parang one-eyed fortune teller. Saglit akong napaisip ngunit sinabi ko na lang na mayroon akong espesyal na kakayahan na nakakaunawa ng mga tao. Hindi na siya nagtanong pa kahit halatang may pag-aalinlangan. Nang tanungin niya kung ginamit ko na ba ito sa kanya, mabilis kong sinabi na sa mga lalaki ko lang ginagamit ang kakayahang iyon. Hindi man ito ganap na kasinungalingan, hindi rin ito buong katotohanan. Nagsimula na silang kumilos. Isa-isa nilang nilapitan si Lee Hyun-sung at pinuri siya. May ilan na awkward, may ilan na sobra, ngunit epektibo pa rin. Inihalintulad siya ni Jung Hee-won sa isang matibay na pine tree na agad niyang tinanggap. Pinuri siya ni Yoo Sang-ah bilang isang matuwid na tao, at kahit itinanggi niya, halatang natuwa siya. Si Lee Gil-yaung naman ay diretsahang pinuri ang kanyang mga kalamnan. Sa bawat papuri, may kasunod na mensahe mula sa sistema, tumaas ang kanyang kumpiyansa, nadagdagan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, at nagsimulang lumalim ang kanyang pag-isip tungkol sa hustisya. Simple man ang mga papuring iyon, gumana pa rin dahil simple at tapat si Lee Hyun-sung. Makalipas ang ilang ulit ng ganitong interaksyon, lumabas ang mensaheng hinihintay ko, handa na siyang mag-evolve. Maayos ang takbo ng plano. Gayunpaman, nag-alala si Yoo Sang-ah at sinabi na parang nabibigatan si Hyun-sung. Tama siya, ngunit ipinaliwanag kong may mga taong lalo pang lumalakas habang dinadala ang mas mabibigat na responsibilidad. Pagkatapos nito, inilipat ko ang aking atensyon. Kinumpirma ko kay Lee Gil-yaung na nagawa na niya ang ipinagawa ko, ang pagbabantay sa isang noona sa Biwon, at saka ako umalis mag-isa. Habang paakyat ako, sinalubong ako ng mga miyembro ng Landlord Alliance ng pangungutya at pang-insulto. Tinanong nila kung paano ako nakaligtas ng walang silid at sinubukang akitin akong sumali sa kanila. Hindi ko sila pinansin at nagpatuloy lamang ako habang binibilang ang natitirang green zones. 1, 2, 3. 11 na lamang ang natitira. Sapat na bilang iyon para sa plano ko. Habang nasa escalator ako, biglang may talim na dumikit sa aking leg. Halos wala akong naramdamang babala. Isang skill lamang ang kayang gumawa nito, ghost walk. Si Lee Ji-hye ang may hawak ng espada. Kinuwestiyon niya ang intensyon ko at kung naintindihan ko ba ang kahihinatnan ng pakikipag-alyansa. Nanatili akong kalmado at hiniling na mag-usap kami. Sa huli, pumayag siya at dinala ako sa ticket barrier na binabantayan niya. Doon ko napagtanto ang plano ni Yoo Jong-hyuk, sinusubukan niyang pasukin ang isang hidden dungeon na hindi pa niya dapat kayang tapusin sa puntong ito. Delikado iyon. Kaya humingi ako ng tulong kay Lee Ji-hye upang pabagsakin ang grupo ni Gong Pil-du sa araw ding iyon. Nagduda siya at hindi naniwala sa kakayahan ko, ngunit hindi ako matras. Ipinamukha ko sa kanya ang katotohanan, ang batang namatay, ang mga desisyon ni Yoo Jong-hyuk, at maging ang sarili niyang nakaraan kung saan napilitan siyang pumatay ng kaibigan. Malalim ang tama nito sa kanya, sa huli, natanong niya kung may maliligtas ba kung tutulungan niya ako. Sinabi kong hindi lahat, ngunit may ilan. Sapat na yon. Kahit nagdadalawang isip, pumayag siya. Ipinaliwanag ko ang plano na magsisimula alas 7 ng gabi. Kahit hindi siya kumbinsido, alam kong kikilos siya. Isa siya sa mga pinili ng Duke of Loyalty and Warfare. Habang natatapos ang lahat ng paghahanda,
Tila natuwa pa ang mga constellation sa nangyayari at nagbigay ng mga coin bilang suporta. Kumpleto na ang lahat. Ang natitira na lamang ay kung magtatagumpay ba ang plano o tuluyang babagsak, at diyan nagtatapos ang kabanata 32 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Sa wakas, dumating din ang pinangakong oras. Nagtipon kami ng aking grupo sa platform ng Line 3 at bawat isa ay abala sa pagsisiyasat ng kani-kanilang mga sandata. Mukhang maayos na naisagawa ni Lee Hyun-sung ang ipinagawa ko. Dahil lumana ang mga sandatang ginagamit namin, hiniling ko sa kanya na gumawa ng mga bago gamit ang mga materyales mula sa mga growl, mga nilalang sa ilalim ng lupa na aming napatay sa laban noong nakaraang gabi. Ginamit ang kanilang mga sungay upang gawing talim at sibat. Hindi man ganoon kahaba ang mga ito, sapat naman ang kalidad para magsilbing pansamantalang sandata. Ngumiti si Jung Hee-won, halatang nasisiyahan. Mas magaan at mas matibay ito, hindi ba? Sabi niya. Samantala, yumuko si Yosang bilang pasasalamat. Dahil hindi maaaring gawing mapurol na sandata ang sungay ng growl, si Lee Gilyaong lamang ang nanatiling gumagamit ng sandata mula sa ground rat. Tahimik siyang nakatingin sa lupa, tila nagtatampo. Hinaplos ko ang kanyang ulo at saka nagsalita, hindi ito magiging madali. Mas mapanganib ito kaysa kahapon. Handa na ba kayong lahat? Sabay-sabay silang tumango. Kung ganoon, magsisimula na tayo. Mula sa sandaling iyon, isa itong laban kontra oras. Kailangan naming kumilos ng mabilis bago pa mapansin ng Landlord Alliance ang aming plano. Naghiwa-hiwalay sina Jung Hee-won, Yosang at Lee Gilyaong patungo sa kani-kanilang destinasyon, habang ako naman ay umakyat ng hagdan kasama si Lee Hyun-sung. Mahina ang boses ni Lee Hyun-sung nang magsalita siya. Doc Jesse, hindi ako sigurado. Siya ang sentro ng planong ito. Hindi siya dapat nagdadalawang isip. Kaya't sinagot ko siya ng matatag, magiging maayos ang lahat. Ngunit nanatili ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pakiramdam ko masyadong umaasa ang lahat sa akin. Hindi ako sigurado kung magagawa ko ito ng maayos. Mapagkakatiwalaan ka, Hyun-sung Si. Salamat. Sa totoo lang, ngayon ko lang naranasan ito. Kahit noong nasa hukbo pa ako, wala namang nagtiwala sa akin ng ganito. Ngayon ko lang narinig ang bagay na yon. Napagtanto kong wala talaga akong gaanong alam tungkol sa kanyang nakaraan. Kapag natapos na ito, gusto kong marinig ang kwento mo. Kaswal ko lang itong sinabi, ngunit tila mas naapektuhan siya kaysa inaasahan ko. Ang karakter na Lee Hyun-sung ay nagsisimulang magbukas ng kanyang puso sa iyo. Malaki ang itinaas ng iyong pag-unawa sa karakter na Lee Hyun-sung. Minsan, pakiramdam ko kakaiba kapag kausap kita, Dokja. Ha? Bakit naman? Parang matagal na kitang kilala. Hindi ko may paliwanag. Napakamot siya sa ulo. Wala naman akong ibig sabihin na kakaiba. Basta. Naiintindihan ko. Salamat. Ako rin, gusto kong malaman ang kwento mo. Kwento ko. Wala pa akong nakikilalang katulad mo. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa mo bago mangyari ang lahat ng ito. Hindi ko maipaliwanag pero nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Ang mga supporting character ng nobelang nabasa ko ay nagiging interesado na sa akin. Medyo hindi ako komportable, hindi naman interesante ang kwento ko. Gusto ko pa rin itong marinig. Biglang may pumasok na tanong sa isip ko. Kung hindi naging realidad ang ways of survival, mabubuhay kaya si Lee Hyun-sung sa parehong mundong ginagalawan ko? O bigla na lamang naging totoo ang nobela? Hindi ko alam. Ang sigurado ko lang, si Lee Hyun-sung ay isang buhay na tao na ngayon sa harap ko. Hoy, kaibigan ni Yoo Jong-hyuk. Naparito ba kayo para makipagnegosasyon? Sa sandaling iyon, hinarang kami ng ilang kalalakihang nasa edad. Mga miyembro sila ng Landlord Alliance ng Chongmuro, Yan'an, na saan ang mga babae. Ang nagsalita ay may hawak na babae sa buhok. Isa siya sa grupong nasa green zone kahapon. Napansin niya ang tingin ko at tumawa, mukhang hindi niya nakita ang kanyang lupa. Hindi ka dapat makialam dito. Tulungan mo ako. Pakiusap. Nagmakaawa ang babae habang nakatingin sa akin. Sa isip ko, tila nagkakagulo ang mga konstelasyon ng absolute good. Ngunit hindi ako agad kumilos. May ibang taong gagawa nito para sa akin, pakawalan mo siya. Si Lee Hyun-sung iyon, sino ka ba? Tumingin sa akin si Hyun-sung, tila humihingi ng pahintulot. Tumango ako,
Ang karakter na Lee Hyun-sung ay nagnanais isabuhay ang kanyang sariling katarungan. Ang karakter na Lee Hyun-sung ay malapit nang mag-evolve. Agad na naghanda ang mga kaaway at inilabas ang kanilang mga sandata. Sinilip ko ang oras, ito na ang simula. Ginamit ko ang aking mga coin upang pataasin ang aking kakayahan. 1,200 coins ang inilaan sa stamina level 15 to level 18, malaki ang itinaas ng iyong stamina. 1,200 coins ang inilaan sa strength level 15 to level 18, malaki ang itinaas ng iyong lakas. Ito na ang pinakamabisang paggamit ng coins sa sandaling iyon. Coins na hawak ko ay 20,450 may iba pa akong paggagamitan ng natitirang coins. Biglang may maliliit na pagsabog na umalingaw-ngaw sa buong subway. Nagsimula ang kaguluhan, iyon ang hudyat, Hyun-sung. Tumango siya at sabay kaming sumugod. Nagulat ang mga miyembro ng Alliance, anong ginagawa niyo? Na-activate ang skill na White Pure Star Energy, Sukaka, R. Naputol ang braso ng lalaking may hawak sa babae. Hindi na namin sila pinansin at tumuloy kami. Huli na nang maghabol ang iba, baliw kayo. Pigilan sila. Nakarating kami sa koridor ng B2, ang pribadong lupain ni Gong Pil-do. Ikaw ay pumasok sa pribadong teritoryo, palibutan sila. Marami pa rin ang kaaway, mahigit 30. Ngunit wala akong balak labanan silang lahat. Sa mismong sandali ng sagupaan, nauna si Lee Hyun-sung gamit ang kanyang bakal na kalasad. Ginamit ang stigma na Great Mountain Push Level 1. Sunod-sunod na bumagsak ang mga kalaban, ngunit agad na nag-activate si Gong Pil-do ng kanyang kakayahan. Na-activate ang Armed Zone Level 4, nagsulputan ang mga turret at naghanda ng pulang mahikang bala, Dokja. Kinuha ko ang kalasag at sinalag ang mga bala. Parang tinatamaan ako ng kanyon sa bawat tama, ngunit kinailangan kong magtiis. Na-activate ang epekto ng Unbroken Fate. Ang stamina ay pansamantalang tumaas sa level 20. Sa kabila nito, patuloy kaming pinapahina ng Private Land Debuff, mamatay kayo. Nang maghanda si Gong Pil-do ng mas malalakas na bala, biglang may kaguluhan sa malayo. Sugatan ng ilang miyembro ng Alliance, kumilos na si Lee Ji-hye. Ito na ang pagkakataon, Hyun-sung, ngayon na. Wasakin mo. Sa sandaling iyon, nagbago si Lee Hyun-sung. Napalibutan siya ng liwanag at pilak na aura. Ang karakter na Lee Hyun-sung ay nag-evolve, may bagong stigma na nabuksan. Isa ito sa kanyang pinakamalakas na kakayahan. Great Mountain Smash Level 1 ay ginamit sa isang malakas na suntok, kuaang, nabiyak ang lupa. Nagkagulo ang mga turret. Sumabog ang paligid, unti-unting gumuho ang buong lugar, nawasak ang green zone, nawasak ang pribadong lupain ni Gong Pil-do. Habang pinagmamasdan ko ang pagbagsak ng kanyang teritoryo, ngumiti ako. Bumalik tayo sa panahong wala pang nagmamay-ari ng lupa. At diyan nagtatapos ang kabanata 33 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Hindi ko maaaring patayin si Gong Pil-do gaano man siya kahirap pakitunguhan. Sa mga susunod na senaryo, magiging napakahalaga pa ng kanyang presensya, kaya hindi ko siya maaaring basta alisin dito. Ngunit imposible rin namang pabayaan na lang siya. Hanggat hawak niya ang mga green zone at ang kanyang pribadong lupain, mananatiling kontrolado niya ang lahat ng tao sa Changmuro. Isa itong malaking kontradiksyon. Kailangan kong talunin si Gong Pil-do nang hindi siya pinapatay. Matapos pag-isipan ng mabuti, napagtanto ko na nasa pinakapundasyon mismo ng problema ang sagot. Ang kapangyarihan ni Gong Pil-do ay nagmumula sa kanyang pagmamay-ari ng lupa. Kaya kung mawawala ang mismong lupain, mawawasak din ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Hindi ko kailangang patayin ang landlord, kailangan ko lamang wasakin ang teritoryong nagbibigay sa kanya ng otoridad. Ang problema, nangangailangan ng napakalaking puwersa upang sirain ang ganoong kalalaking green zone. Walang ordinaryong pag-atake ang makakapinsala rito. Dahil dito, ibinuhos ko ang lahat sa mabilis na pag-evolve kay Lee Hyun-sung. Ang katawan niya ay umabot na sa puntong kaya nitong tiisin ang isang mataas na stigma, at kung magigising ko ang nakatagong kapangyarihan niya, siya ang magiging perpektong sandata para sa operasyong ito. Nang pakawalan niya ang Great Mountain Smash, marahas na yumanig ang buong underground station. Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw-ngaw sa mga lagusan habang bumigay ang malalaking bahagi ng sahig. Nagsigawan ang mga tao sa takot habang bumubuhos ang alikabok at debris mula sa itaas. Ang mga nasa ikatlong underground floor ay walang nagawa kundi mahulog habang gumuho ang estruktura sa ilalim nila, ganap na naging matagumpay ang operasyon.
Isa-isang naglaho ang mga green zone na nagprotekta sa mga landlord. Ang kumikislap na mga harang na naghihiwalay sa ligtas at mapanganib ay nabasag na parang salamin. Biglang nawalan ng mga kwartong mapagtataguan ang mga landlord. Nanlaki ang mga mata ng mga miyembro ng alyansa habang napagtatanto nila ang nangyari. Maging si Gong Pildu ay natigilan habang natatakpan ng alikabok, nakatitig sa amin ng may halong galit at pagkabigla. Bago pa siya makapagsalita, sumabog sa aking isipan ang desperadong boses ng Dokaibi na si Bihyong sa communication channel. Halos mabaliw siyang sumisigaw, inaakusahan akong ginugulo ang buong Changmuro. Mas malala pa roon ang mga constellation. Sunod-sunod na mensahe ang bumuhos sa aking paningin. May mga humanga sa aking pagiging padalos-dalos habang ang iba na may tuwang-tuwa sa kaguluhan at pagkawasak na aking nilikha. Patuloy ding dumarami ang sponsorship coins habang nanonood sila na parabang isa lamang itong palabas. Para sa kanila, ang trahedyang ito ay isang nakakaaliw na eksena lamang. Samantala, tuluyan ng natauhan ang mga miyembro ng alyansa at nagsimulang maggitngit sa galit, lintik kang bastard ka. Patayin sila! Kaagad na naging kalaban namin ang buong istasyon. Ngunit imbes na mataranta, kalmado kong inactivate ang character list habang tumatakbo kasama si Lee Hyun-sung. Lumitaw sa harapan ko ang bago niyang impormasyon. Nag-evolve ang kanyang attribute bilang person who has regained justice at higit sa lahat, nakuha niya ang stigma na Great Mountain Smash. Sa totoo lang, simula pa lamang ito ng kanyang paglago, ngunit sapat na iyon upang mapataas ng malaki ang lakas ng aming grupo. Gayunpaman, napakalaki rin ng kapalit ng paggamit ng ganoong stigma. Humihingal si Lee Hyun-sung habang tumatakbo sa tabi ko. Nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang pagod at pawis na pawis ang kanyang mukha. Tinanong ko siya kung ilang beses pa niya kayang gamitin ang skill. Aminado siyang 1 o 2 beses na lamang. Natural lang iyon. Napakalaking halaga ng stamina at magic power ang kinakain ng Great Mountain Smash. Sa mga physical enhancement stigma, kakaunti lamang ang kayang pantayan ang purong mapanirang puwersa nito. Kahit pagod na siya, nagawa pa rin niyang sirain ang isang bagay na inakala ng lahat na imposibleng wasakin. Di nagtagal, muli kaming nagsama-sama ng grupo. Iniulat ni Yosang-a na matagumpay nilang nawasak ang lahat ng green zone na nakaatas sa kanila. Sumunod si Jung Hee-won at ikinuwento kung paano nila pinagtulungan durugin ang mga silid sa pamamagitan ng sabayang pagwasak sa sahig. Samantala, tumulong naman si Lee Gilyaong sa pagsira ng mas maliliit na green zone. Ngunit ang mas malalaking green zone ay nangangailangan ng mas malakas na tao. Ang gawaing iyon ay napunta kay Lee Ji-hye. Nang bumaba ako sa transfer corridor papuntang line 4, nakita ko ang talim niya na mabilis na humihiwa sa hangin. Kalmado niyang sinabi na napakadali lamang wasakin ng malalaking green zone. Tulad niya ng inaasahan mula sa disipulo ni Yoo Jong-hyuk at sa incarnation ng Sage Hero. Kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa labanan. Sa puntong iyon, wala nang natitirang green zone sa buong Changmuro. Ganap nang naglaho ang lahat ng safe room, patuloy pa ring sumisigaw si Bihyong sa communication channel, binabalaan akong lumikha ako ng isang hindi na maayos na sakuna. Ipinaalala niya na may ibang Dokaibi na namamahala sa broadcast channel ni Gong Pildu, isang channel na nakatuon lamang sa mararahas at nakakaaliw na palabas para sa mga constellation. Nangangahulugan iyon na baliw na marahil sa kasiyahan ang mga manonood ni Gong Pildu. Habang mas lumalala ang kaguluhan, lalo silang nainganyo, at gaya ng inaasahan, dumating kaagad ang kapalit, isang system message ang umalingaw-ngaw sa buong istasyon. Nagkaroon ng bounty senaryo, hiniling ng mga constellation sa channel ni Gong Pildu ang aking kamatayan, sa loob ng 10 minuto, kahit sino sa Changmuro ay maaaring kumita ng 2,000 coins basta mapatay lamang si Kim Dokja. Biglang nagbago ang atmosfera. Ang mga taong nasa paligid namin ay tumingin sa akin nang may halong kasakiman at pagkapuot. Kahit ang mga ordinaryong survivor na nanginginig kanina ay natuksong makuha ang malaking gantimpala. Pabirong tinanong ni Jung Hee-won kung dapat ba niya akong patayin para sa coins, ngunit agad din siyang natawa pagkatapos. Gayunpaman, nanatiling mabigat at mapanganib ang tensyon sa paligid, hindi na kailangan pang magsalita upang gumalaw ang aking mga kasama. Kusang bumuo sila ng depensibong pormasyon sa paligid ko. Tumayo si Lee Hyun-sung sa unahan na parang isang matibay na kalasag habang nanatili si Jung Hee-won sa aking tabi. Hinarangan naman ni Yosang-a at Lee Gilyaong ang ibang daanan upang pigilan ang anumang biglaang pag-atake.
Dahil sa kanilang katapatan, bahagyang nag-atubili ang galit na karamihan, ngunit kahit nasa panganib kami, hindi ako nag-aalala. Nabasa ko na ang eksenang ito noon, sa isa sa regression turns ni Yo Jong-yuk. Winasak rin niya ang mga green zone pagkadating niya sa Changmuro. Ang naging resulta ay isang malaking sakuna, ngunit inaasahan na yon. Sa sandaling mawala ang mga green zone, babagsak ang buong istruktura ng senaryo. Bilang kapalit, gagawin ng system na mas mapanganib pa ang sitwasyon. Ilang sandali pa, lumitaw ang bagong senaryo, main scenario number 3, emergency defense. Ang mga halimaw na dapat sanay unti-unting lilitaw sa loob ng 3 araw ay sabay-sabay ngayong lalabas. Opisyal nang nagsimula ang defense game. Halos kasabay nito, umalingaw ang nakakatakot na sigaw ng mga halimaw mula sa labas ng istasyon. Ang mga taong kanina ipapalapit sa akin ay napahinto sa takot nang rumagasa ang walang katapusang alon ng mga halimaw patungo sa platform. Kumalat ang mga ground rat sa mga lagusan habang sumugod naman ang malalaking brawl sa gitna ng mga survivor. Sunod-sunod ang sigawan habang may mga taong kinakagat at pinapatay bago pa makalaban, tuluyang nakalimutan ang bounty scenario. Ang mahalaga na lamang ngayon ay mabuhay nang mapagtanto kong ito na ang pagkakataon namin. Agad kong inutusan ang aking mga kasama na umatras patungo sa transfer route. Mabilis kaming umakyat sa transit stairs habang desperadong sinusubukan ng ibang survivor na sumunod sa amin. May mga nagmamakaawa at may mga nagmumura sa galit. Ngunit alam ko kung ano ang mangyayari kapag sabay-sabay silang umakyat. Magiging isang bitag ng kamatayan ang hagdanan. Gamit ang Blade of Faith, winasak ko mismo ang ilang bahagi ng hagdan. Bumagsak ang gitna nito kasabay ng malakas na pagyanig habang napasigaw sa takot ang ilang taong nahulog pababa. Malupit iyon, ngunit kinakailangan. Kapag lahat sila ay nakarating sa itaas ng sabay-sabay, mas marami lamang ang mamamatay sa kaguluhan. Ngunit hindi ko rin balak pabayaan silang mamatay lahat. Inactivate ko ang bookmark skill at hiniram ang kakayahan ni Cheon In-ho. Nabuhay sa loob ko ang skill na insight, at biglang nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan ang aking mga salita. Tumingin ako pababa sa kabuluhan at direktang tinawag si Gong Pildu. Sinadya kong pukawin siya. Pinamukha ko sa kanya ang katotohanan. Kapag nanatili lamang siyang nakatayo roon, mamamatay silang lahat, kasama siya. Kaagad na lumingon ang mga natatakot na tenant kay Gong Pildu at desperadong nagsimulang magmakaawa para sa kaligtasan. Dahil sa epekto ng insight, lalong tumindi ang kanilang takot at pagdepende sa kanya. Napangiwi si Gong Pildu sa sobrang inis. Kapag iniwan niya ang mga taong ito, tuluyan nang mawawasak ang Landlord Alliance na itinayo niya. Sa huli, malakas siyang nagmura bago sumigaw na tipunin ang lahat sa paligid niya. Sa wakas, nagpa siya si Gong Pildu na lumaban, naging purong impyerno ang labanan sa ibaba. Pinagpupunit ng mga halimaw ang mga tao habang tumatalsik ang dugo sa buong istasyon. Ang mga mahihinang tenant ang unang nawalan ng loob at nagtangkang tumakas, ngunit ginamit ni Yo Sang-ah ang kanyang binding thread upang iligtas ang mga sugatan at hilahin sila paitaas. Samantala, buong lakas namang inactivate ni Gong Pildu ang armed zone, isa-isang umangat mula sa lupa ang malalaking turret, mabilis na nagtipon ang mga magic bullet bago sumabog sa walang humpay na pambobomba laban sa mga halimaw. Agad na nagkapira-piraso ang mga ground rat habang maging ang malalaking brawl ay napaatras sa tindi ng putok. Napasigaw sa tuwa at paghanga ang mga survivor. Noon nila lubos na naunawaan kung bakit kinatatakutan si Gong Pildu bilang isa sa Zero Evils. Sa isang depensibong labanan, halos walang incarnation ang kayang pumantay sa kanyang lakas. At habang desperadong lumalaban si Gong Pildu sa ibaba laban sa walang katapusang alon ng mga halimaw, nagkaroon naman ng kaunting pagkakataon ang aming grupo upang magpahinga. Nakapagtataka man, agad na humiga si Jung Hee-won at nakatulog kahit umaalingaw pa rin ang mga pagsabog at sigaw sa paligid. Mukhang naguguluhan si Yo Sang-ah kung bakit tila napakakalma namin matapos muntik mamatay. Ngunit malinaw sa akin ang katotohanan, ang ginawa lamang namin ay pumili ng tamang panig ng senaryo. Ang mga tao sa ibaba ay masyadong umasa sa kanilang mga kwarto at safe zone, iniisip na habang buhay silang mapoprotektahan ng mga ito. Samantalang kami ay naghanda upang mabuhay kahit wala ang mga iyon, sa ibaba namin, kasabay ng walang humpay na putukan at nakakatakot na sigaw ng mga halimaw. Patuloy na umaalingaw sa buong Changmuro Station ang galit na sigaw ni Gong Pildu habang walang katapusan siyang lumalaban laban sa rumaragasang hukbo ng mga halimaw. At diyan nagtatapos ang Kabanata 34 Omniscient Reader's Viewpoint. Isang buong oras na ang lumipas mula nang magsimula ang labanan, ngunit ang kaguluhan sa ibaba ay tila wala pa ring katapusan.
Patuloy na rumaragasa ang mga halimaw patungo sa depensa ni Gong Pildu na parabang walang hanggan ang kanilang bilang. Ang malalakas na yabag, nakakabinging sigaw, at walang tigil na pagsabog ay yumanig sa buong estasyon. Sa gitna ng napakalaking kaguluhan, patuloy pa ring lumalaban si Gong Pildu. Basang-basa na ng pawis ang kanyang katawan, duguan ang kanyang mga braso, at mabigat na ang kanyang paghinga, ngunit hindi pa rin siya bumabagsak. Kahit halos walang nababawas sa dami ng mga halimaw, sapat na ang katotohanang nananatili siyang nakatayo upang patunayan kung bakit siya kinatatakutan bilang isa sa 10 kasamaan. Sa lahat ng mga yon, siya ang kilala bilang may pinakamalakas na depensa. Mga lintik kayo! Umalinggaw ang galit niyang sigaw habang walang tigil na nagpapaputok ang kanyang mga turret. Ang tunog ng mga bala at pagsabog ay hindi huminto kahit isang segundo. Kasabay nito, sunod-sunod na lumitaw ang mga mensahe ng sistema, nag-level up ang armed zone ng karakter na si Gong Pildu. Nag-level up ang private land ng karakter na si Gong Pildu, nakuha ng karakter na si Gong Pildu ang skill na protective wall, napakabilis ng paglakas ni Gong Pildu. Halatang desperadong ibinubuhos ng constellation sa likod niya ang lahat ng natitirang resources upang mapanatili siyang buhay. Bawat sandaling nakakayanan niyang manatili sa laban ay lalo lamang nagpapalakas sa kanya. Kung makakaligtas siya sa senaryong ito, siguradong magiging napakalaki ng kanyang paglago, ngunit may isang problema, kailangan muna niyang mabuhay, uwi. Napadaing si Gong Pildu habang patuloy na nagpapaputok laban sa mga halimaw. Ayon sa kondisyon ng senaryo, kailangan pa niyang tumagal ng 7 oras. 7 oras laban sa isang hukbo ng mga halimaw na tila hindi nauubos, tahimik lamang na pinanood ni Kim Dokja ang eksena mula sa itaas. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay para lamang siyang nanonood ng isang palabas. Kulang na lamang ay popcorn, sa tabi niya natatawang pinapanood ni Lee Ji-hye ang nangyayari sa ibaba. Kanina lamang ay sinasabi nitong dapat nilang iligtas ang mga tao sa estasyon. Ngunit ngayon ay tila naaliw pa siya sa kabuluhan. Napaisip si Dokja na talagang malaki na ang ipinagbago ng disipulo ni Yoo Jong-hyuk, mabuti pa, bakit wala rito si Yoo Jong-hyuk? Tanong ni Dokja, nagkibit balikat si Lee Ji-hye, paano ko malalaman? Laging busy si Master. Busy? Mahinang inulit ni Dokja ang salita. Totoo nga naman. Ang taong pilit sinasalo mag-isa ang lahat ay walang oras upang magpahinga. Si Yoo Jong-hyuk ay palaging nag-iisa, palaging lumalaban, at palaging pasan ang mga bagay na hindi kayang dalhin ng ibang tao. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Gong Pildu na halos mapalibutan na ng mga halimaw. Anong oras pumasok si Yoo Jong-hyuk sa Dongjeon? Bandang 9:00 ng umaga. Biglang natigilan si Lee Ji-hye at napatingin kay Dokja, sandali. Paano mo nalaman na pumasok si Master sa Dongjeon? Hindi siya pinansin ni Dokja at tahimik na nagkwenta sa isip, 8:00 na ng gabi ngayon, ibig sabihin, mahigit 11 oras nang nasa loob ng Dongjeon si Yoo Jong-hyuk. Pero hindi pa rin ito lumalabas, napamura si Dokja sa isip, lintik. Masamang kutob agad ang bumalot sa kanya. Si Yoo Jong-hyuk ang pangunahing tauhan ng mundong ito. Kapag may nangyari rito ngayon, napakaraming bagay ang magbabago. Agad niyang binuksan ang komunikasyon kay Bihyong. Bihyong, lumingon ang Dokaibi na lumulutang sa ere. Ano yon? Bakit mo ako biglang tinatawag? Buksan mo ang Dokaibi bag, ano? Hindi pwede. Ang dami kong subscribers ngayon, halos mataranta si Bihyong. Dahil sa ginawa ni Dokja kay Gong Pildu, maraming constellation ang nagsimulang pumasok sa kanyang channel. May mga bagong constellation na pumasok sa channel. Ang channel #E-7623 ay handa na para sa expansion. Huhu! Tignan mo ito! Sa wakas, halos maiyak si Bihyong sa sobrang saya. Ngunit nanatiling kalmado si Dokja, kung ayaw mong bumagsak ang channel mo, bilisan mo. Seryoso talaga. Habang nagrereklamo, binuksan ni Bihyong ang Dokaibi bag matapos magpakita ng advertisement. Panahon na upang gamitin ni Dokja ang kanyang naipong coins, magbabayad ako ng 5,000 coins. I-upgrade mo ako sa gold member. Tahimik siyang tinitigan ni Bihyong bago bumuntong hininga, maya-maya ay lumitaw ang mga mensahe ng sistema. 5,000 coins ang nagamit, binabati ka. Isa ka ng gold member ng Dokaibi bag. Agad nagbago ang itsura ng Dokaibi bag, dumami ang mga item na maaaring bilhin. Talagang napakahalaga ng coins sa mundong ito. Kapag marami kang coins, halos kahit ano ay kaya mong makuha. Agad pinili ni Dokja ang mga kailangan niya. Behind the scenes contract, 10,000 coins.
Intermediate Magic Power Recovery Potion na isa 0, 5,000 coins. Malaki ang kanyang ginastos, ngunit alam niyang mababawi rin niya iyon sa lalong madaling panahon. Nagbago ang ekspresyon ni Bihyong nang makita ang binili ni Dokja. Bakit ka bumibili ng kontrata? Huwag mong sabihin kukuha ka ng sponsor. Bakit ako gagastos ng sarili kong coins kung sponsor lang ang habol ko? Hindi maintindihan ni Bihyong ang kanyang plano. Hindi nagtagal, lumitaw sa hangin ang mga biniling item. 15,000 coins ang nagamit. Nakuha ang behind the scenes contract. Nakakuha ng isa 0 Intermediate Magic Power Recovery Potions. Napatingin si Yosang-a sa mga item nang may pagtataka. Ano ba talaga yan? Isang kontrata, mahinahong sagot ni Dokja, na ginagawang Yule ang isang gap. Hindi agad naintindihan ni Yosang-a ang ibig niyang sabihin. Tahimik na sinulatan ni Dokja ang kontrata at inilagay ang kanyang pangalan sa bahagi ng gap. Pagkatapos ay naghintay siya, panahon na upang lumitaw ang kabilang panig. Hindi nagtagal, may bagong mensaheng lumitaw. Ang sponsor ng karakter na si Gong Pildu ay humihingi ng tulong mula sa mga kalapit na constellation. Bahagyang ngumiti si Dokja. Sa wakas, naabot na ng sponsor ni Gong Pildu ang kanyang limitasyon. Naubusan na ng coins ang constellation na kilala bilang Defense Master. Hindi lahat ng constellation ay mayaman. At dahil desperado itong mapanatiling buhay si Gong Pildu, halos maubos na ang lahat ng resources nito. Eksaktong-eksakto ang takbo ng lahat ayon sa plano ni Dokja. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay napangisi. Unti-unti nang nawawala ng interes ang ibang constellation sa naghihinalong laban ni Gong Pildu. Tumingin si Dokja kay Gong Pildu na halos hindi na makatayo. Hoy, ikaw dyan. Napatingala si Gong Pildu habang hingal na hingal. Ano? Itinaas ni Dokja ang kontrata sa isang kamay at ang potion naman sa kabila. Mamamatay ka ba riyan o pipirma ka ng kontrata sa akin? Hindi makapaniwalang napatingin si Gong Pildu. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ikaw ang kinakausap ko. Inilipat ni Dokja ang kanyang tingin sa ibang direksyon, yung nasa likod mo ang kausap ko. Biglang nanahimik ang paligid, pagkatapos ay lumitaw ang bagong mensahe. Ang sponsor sa likod ng karakter na si Gong Pildu ay nagpakita ng sarili. Ang constellation na Defense Master ay tumitingin sa iyo na parang baliw ka, natural lamang iyon. Isang ordinaryong tao ang nakikipagpantay sa isang constellation, ngunit alam ni Dokja ang katotohanan, desperado na ang Defense Master, matagal nang nawasak ang mundo nito. Unti-unti nang nawawala ang alamat nito at wala nang nakakaalala rito. Si Gong Pildu na lamang ang natitirang koneksyon nito sa mundong ito. Kapag namatay si Gong Pildu, tuluyan na ring mawawala ang Defense Master, at para sa isang constellation, ang makalimutan ay katumbas ng kamatayan. Maging si Bihyong ay napatingin kay Dokja nang may takot. Ikaw? Ano ka ba talaga? Ngumiti lamang ng bahagya si Dokja. Eksaktong nangyayari ang lahat ayon sa kanyang plano. Hindi nagtagal, may panibagong mensahe na lumitaw. Ang constellation na Defense Master ay nagsimulang basahin ang kontrata. Sa ibaba, biglang napasigaw si Gong Pildu na tila may narinig mula sa kanyang sponsor. Ano? Anong mensahe ito? Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, para siyang isang gamit na ipinagbibili. Anong nangyayari, Pildu? Ang constellation na Defense Master ay humihingi ng oras upang mag-isip. Lumipas ang ilang sandali bago muling lumitaw ang mga mensahe. Ang constellation na Defense Master ay nagdagdag ng kondisyon sa kontrata. Kapag tinanggap mo ang kondisyon, papayag ang constellation na Defense Master sa kontrata. Agad binasa ni Dokja ang nilalaman. Kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Gong Pildu at tulungan itong lumakas. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang pangatlong kondisyon. Magkakaroon siya ng karapatang utusan si Gong Pildu ng hanggang 10 beses kada araw. Bahagyang ngumiti si Dokja. Ipapirma ko ito. Kaagad na may manipis na sinulid na kumonekta sa kanya at kay Gong Pildu. Kompleto na ang kontrata. Ikaw ay naging co-sponsor ni Gong Pildu. Nakuha mo ang karapatang utusan ang incarnation na si Gong Pildu. Ang kontrata ay tatagal ng 5 taon at hindi otomatikong marirenew. Kung nalaman lamang ito ni Yoo Jong-hyuk, siguradong mabibigla siya. Sa dami ng regresyon na dinaanan nito, paulit-ulit niyang sinubukang mapasunod si Gong Pildu, ngunit hindi kailanman naging matagumpay. Ngunit si Kim Dokja ay nagtagumpay gamit lamang ang isang kontrata. Agad niyang ibinigay ang mga recovery potion kay Yoo Sang-a. Ibigay mo ito kay Gong Pildu. Painumin mo siya ng isa kada 40 minuto. Okay lang bang tulungan siya? Kailangan natin. Kung hindi nila gagawin yon, mabibigo ang pangunahing senaryo. Naguguluhang tinanggap ni Gong Pildu ang potion. Ano ito?
Inumin mo at lumaban ka. Saglit siyang nagduda ngunit agad ding binuksan ang bote. Biglang bumalot ang asul na usok sa kanyang katawan at unti-unting bumalik sa dati ang mga nasirang turret. Ganap na naibalik ang magic power ng karakter na si Gong Pildu. Pinunasan ni Gong Pildu ang kanyang bibig at galit na tumingin kay Dokja. Baliw kang tao. Akala mo ba mapapatawad kita dahil dito? Kapag nakalabas ako rito, tumahimik ka, Gong Pildu. Na-activate ang command rights dahil sa kontrata, oof? Uf. Hindi man lamang maintindihan ni Gong Pildu ang nangyayari habang nawawalan siya ng kontrol sa sariling katawan, lumaban ka ng maayos. At huwag mong gagalawin ang mga kasama ko. Hop! Uf. Agad muling umalingaw ang walang tigil na putok ng mga turret. Nanlaki ang mga mata ni Yosang-a habang pinapanood si Gong Pildu na sumusunod kay Dokja. Dokja. Bakit siya sumusunod sa'yo? Ginawa kong Yul ang isang gap. Hindi agad na intindihan ni Yosang-a ang ibig sabihin noon. Kasabay nito, sunod-sunod na bumuhos ang mga mensahe mula sa mga constellation. Ang constellation na secretive plotter ay interesado sa iyong ideya. Ang constellation na prisoner of the golden headband ay nahulog ang kanyang pamalo dahil sa iyong estratehiya. Ang constellation na abyssal black flame dragon ay iniisip na ikaw ay napakayabang. Bagamat may ilang constellation na hindi natuwa, mas marami ang nagsimulang magbigay pansin kay Kim Dokja. Maraming constellation ang tumitingin sa iyo, maraming constellation ang gustong maging sponsor mo. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw sa ere ang Dokkaebi na si Biryu, ang may-ari ng channel ni Gong Pildu, mga constellation. Bakit kayo umaalis? Huwag kayong umalis, desperado itong sumigaw habang unti-unting nawawala ang mga subscriber ng kanyang channel, ngunit huli na ang lahat. Ang channel #ear negatibo 3,642 ay sa pilitang isinara dahil sa pagkawala ng subscribers. Unti-unting naglaho si Biryu sa ere. Tahimik lamang na napatitig si Bihyong habang pinapanood ang pagbagsak ng isang channel. Dokjanim, ano yon, ikaw? Mula pa sa simula. Si Gong Pildu talaga ang target mo, hindi ba? Nagkibit balikat lamang si Dokja. Isa kang baliw na tao, ngunit wala nang pakialam si Dokja roon. Tapos na ang kanyang gawain dito, panahon na upang lumipat sa susunod na problema. Humarap siya sa kanyang mga kasama na halatang hindi pa rin maintindihan ang buong sitwasyon. Pasensya na, pero kailangan kong umalis sandali. Ha? Ngayon na. May lugar akong kailangang puntahan agad. Tumingin siya kina Lee Hyunsung at Yosang-a, kayong dalawa manatili rito. Wala kayong kailangang gawin kundi pa inumin si Gong Pildu hanggang matapos ang senaryo. Pagkatapos ay tumingin siya kina Jung Hyewon at Lee Gilyaong, kayo, sasama sa akin. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jung Hyewon, mahabang paliwanag pa yon. Pero may isang masamang tao akong kailangang habulin. Mas masama pa ba siya kay Gong Pildu? Sandaling nag-isip si Dokja bago sumagot, mas masama pa. Kung ganoon, tara na. Ipapaliwanag ko ang detalye habang nasa daan. Habang aalis na sila, biglang hinawakan ni Lee Jihye ang balikat ni Dokja, sandali. Saan ba talaga tayo pupunta? Sa halip na mainis, tila natuwa pa si Dokja, mabuti. Sumama ka na rin. Ano ba talagang nangyayari? Tinitiyak kong nasa panganib si Yoo Jong-hyuk. Napatawa si Lee Jihye na parabang nakarinig siya ng pinakanakakatawang biro. Anong kalokohan yan? Si Master nasa panganib. Ngunit hindi nagbago ang seryosong ekspresyon ni Dokja, unti-unting nawala ang ngiti ni Lee Jihye, sandali. Seryoso ka ba? Hindi agad sumagot si Dokja, sa buong mundong ito, marahil siya ang taong pinakamaraming alam tungkol kay Yoo Jong-hyuk, pangalawa lamang kay Yoo Jong-hyuk mismo. Tiningnan niya ang oras, pumasok siya sa hidden dungeon sa exit 1, hindi ba? Paano mo, at mahigit 11 oras na siyang nasa loob? Biglang namutla si Lee Jihye. Naalala ni Dokja ang impormasyon mula sa Ways of Survival. Sa 8 regression, 8 beses sinalakay ni Yoo Jong-hyuk ang hidden dungeon ng Changmuro. 6 na beses siyang nagtagumpay, 2 beses siyang nabigo, at ang pinakadelikado sa lahat, nangyari iyon sa kanyang mga unang regression. Sa ika-8 regression, namatay si Yoo Jong-hyuk sa hidden dungeon ng Changmuro. Ngunit ang kasalukuyang Yoo Jong-hyuk ay nasa ika-3 regression pa lamang, mas mahina, mas kulang sa karanasan, mas madaling mamatay. Tahimik na bumuntong hininga si Dokja bago nagsalita, kapag hindi tayo kumilos ngayon. Mabigat niyang ibinuka ang bibig, mamamatay si Yoo Jong-hyuk ngayong araw.
At diyan nagtatapos ang kabanata 35 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula kaming maglakad papunta sa pasukan ng nakatagong dungsyon na nasa unang underground floor. Mabigat ang hangin sa paligid at tila mas lumalalim ang katahimikan habang papalapit kami sa aming destinasyon. Ang tunog ng aming mga yabag ay marahang umaalingaw sa walang lamang istasyon, at sa bawat hakbang ay parang mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Habang nauuna sina Lee Ji-hye, Lee Gil-yaong, at Jung Hee-won, tahimik akong naglalakad sa likuran habang nakatitig sa screen ng aking smartphone. Ang malamlam na liwanag mula rito ay tumatama sa aking mukha habang muli kong binabasa ang ilang bahagi ng Ways of Survival. Sa gitna ng matinding sakit ng ulo, muling nagkamalay si Yoo Jong-hyuk. Isuko mo na ang buhay na ito. Ito ang katapusan ng ikawalong buhay ni Yoo Jong-hyuk. Napatigil ako nang mabasa ko iyon, hindi maaari, hindi pa dapat nangyayari ito ngayon, ikatlong regression pa lamang ni Yoo Jong-hyuk. Sa puntong ito ng kwento, hindi pa siya dapat umaabot sa ganoong desperadong sitwasyon. Kung naging maingat lamang siya tulad noong pangalawang buhay niya, siguradong makakarating siya hanggang mid to late scenarios nang walang problema. Ngunit kahit ganoon, parang kusa niyang itinutulak ang sarili niya sa bingit ng kamatayan. Lintik. Hindi ko maiwasang mapamura sa isip ko. Bakit ba kasi ganoon ang lalaking yon? Bakit siya kumikilos ng sobrang pabaya kahit ikatlong regression pa lang niya? Kahit gaano pa siya kalakas, darating din ang panahon na hindi sapat ang simpleng pag-uulit para iligtas siya. Habang malalim ako sa pag-iisip, napansin iyon ni Jung Hee-won at napalingon siya sa akin. Dokja, ano nang tinitingnan mo? Agad kong ibinaba ang cellphone at nagpanggap na kalmado. Kalendaryo lang. Pakiramdam ko kasi nawawala na ang sense of date ko dahil sa lahat ng nangyayari. Palusot lang iyon, sa totoo lang, pakiramdam ko ay mas interesting pang titigan ang kalendaryo kaysa muling basahin ang walang katapusang nobelang ito. Paminsan-minsan ay naiisip ko talaga kung paano ko natapos ang Ways of Survival hanggang sa pinakahuling chapter. Napakahaba nito, paulit-ulit ang paghihirap at walang humpay ang regression ni Yoo Jong-hyuk, pero kahit ganoon, tinapos ko pa rin ito. Tinitigan ako ni Jung Hee-won na tila hindi kumbinsido sa sagot ko, ngunit kalaunan ay iniwas din niya ang tingin. Napunta ang atensyon niya kay Lee Ji-hye na naglalakad habang nakahawak sa kanyang espada. So Ji-hye ang pangalan mo, tama? Tanong ni Jung Hee-won. Gumagamit ka rin ng espada? Tumango si Lee Ji-hye nang may kumpiyansa. Gusto ko ang espada. Biglang lumiwanag ang mukha ni Jung Hee-won, tama? Pinakamaganda talaga ang espada. May kakaibang satisfaction kapag gumagamit nito. Alam din ni Uni ang lasa. Bahagyang nagmingming ang mga mata ni Lee Ji-hye na tila natuwa na may nakakaintindi sa kanya. Napangiti si Jung Hee-won habang pinagmamasdan ang espada sa baywang ni Lee Ji-hye. Halatang mamahalin ito, makinis, eleganteng tingnan, at may kakaibang presensya. Malamang ay si Yoo Jong-hyuk mismo ang nagbigay nito. Maganda ang espada mo, sabi ni Jung Hee-won. Regalo iyon ni Master. Sagot ni Lee Ji-hye nang may halatang pagmamalaki. Kay Uni naman. Agad na napatingin si Jung Hee-won sa Growlhorn blade na hawak niya. Kumpara sa espada ni Lee Ji-hye, mas magaspang at simple itong tingnan, ayos din naman ang akin. Ngunit kahit ganoon, hindi niya maiwasang sumulyap muli sa espada ni Lee Ji-hye. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng kaunting guilt. Wala naman talaga akong kasalanan, pero pakiramdam ko ay parang may pagkukulang ako. Siguro dapat ay mas maaga akong naghahanap ng mas magandang sandata para kay Jung Hee-won, para mabasag ang awkward na katahimikan. Nagsalita ako, Hoy, bakit kay Hee-won ka lang nakikipag-usap habang iniisnab mo ako? Nagulat si Lee Ji-hye at agad na napaatras ng kaunti. Mahina kasi ako sa matatandang babae. Biglang natahimik ang paligid, pagkatapos ay malakas na natawa si Jung Hee-won. Ay go, ang cute naman ito. Bago pa makaiwas si Lee Ji-hye, agad siyang niyakap ni Jung Hee-won at nilagyan ng playful na headlock. Pilit na nagpumigla si Lee Ji-hye habang sumisigaw ng protesta, Uuni. Bitawan mo ako. Ngunit lalo lamang tumawa si Jung Hee-won, mukhang mabilis na nagkaroon ng koneksyon ang dalawang Demon Slayers. Matapos makawala, inayos ni Lee Ji-hye ang kanyang damit bago biglang tumingin sa amin, Yila the way. Bakit niyo inililigtas si Master? Si Jung Hee-won ang unang sumagot, magkakampi kami. Agad na umuso si Lee Ji-hye, huwag kang magsinungaling. Kung ganoon. Dahil kapaki-pakinabang siya. Parang si Master ka lang magsalita. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Lee Ji-hye matapos sabihin yon.
Para bang saka lang niya napagtanto kung gaano kahawig ng pag-iisip ni Yoo Jong-hyuk ang kay Jung Hee-won. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang constellation message sa harapan ko. Ang constellation na secretive plotter ay nagtataka tungkol sa iyong puso. Kung isipin, hindi lang pala si Lee Ji-hye ang nagtataka sa ginagawa ko, malamang pati ang mga constellation ay nalilito rin. Si Yoo Jong-hyuk ay isang taong handang patayin ako anumang oras kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Kaya mula sa pananaw ng iba, napakawalang saysay na sinusubukan ko pa siyang iligtas. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang mensahe, ang constellation na demon-like judge of fire. Ay nagustuhan ng iyong pagnanais na iligtas ang isang naligaw na kaibigan. 100 coins ang na-sponsor, napapikit ako sandali, lubos na nagkamali ng pagkaintindi si Uriel. Hindi dahil sa pagkakaibigan o kabutihan kaya ko gustong iligtas si Yoo Jong-hyuk, may sarili akong dahilan, ayokong mamatay siya at muling regression matapos mamatay. Sa unang tingin, tila napakagandang kakayahan nito. Sa tuwing mamamatay si Yoo Jong-hyuk, bumabalik siya sa nakaraan at muling nagsisimula. Isang napakadayang kakayahan. Ngunit kasabay nito ay isang napakadelikadong tanong. May isang pagkakataon sa nobela kung saan may nagtanong kay Yoo Jong-hyuk, "Ila the way. Ano nang nangyayari sa mundo pagkatapos mong bumalik?" Hindi ko na maalala kung sino ang nagtanong noon, ngunit malinaw pa rin sa isip ko ang naging sagot ni Yoo Jong-hyuk, hindi ko rin alam. Lagi ko lang pinipili ang mundong mas maraming taong mabubuhay, mukhang makatwiran pakinggan, ngunit ang totoo, hindi talaga alam ni Yoo Jong-hyuk kung ano ang nangyayari sa mga mundong iniiwan niya, walang nakakaalam, hindi agham. Hindi mahika, kahit ang Starstream ay walang malinaw na sagot, nagre-reset ba ang mundo tuwing nagre-regress siya? O nagpapatuloy ang isang hiwalay na parallel universe matapos niya itong iwan, kung pangalawa yon, mabuti sana. Pero kung ang una, nanlamig ang likod ko, Hyung. Napabalik ako sa realidad nang marinig ko ang boses ni Lee Gil-yaung, nakatingala siya sa akin, habang mahigpit na hawak ang laylayan ng damit ko. Balisa ring gumagalaw ang ipis sa ulo niya. Sa tingin ko, nandito na tayo. Kasabay nito ay lumitaw ang system message, ikaw ay papalapit sa outside region. Mag-ingat na huwag lumabas sa scenario area, hindi iyon mahalaga. Itinuturing na inside area ang hidden dungeon ng Chongmuro, lumiko kami sa kanto, at saka namin nakita ang exit isa. Sa likod nito ay isang madilim na pasukan na tila nilalamon ng anino. Biglang naging mas malamig ang hangin sa paligid at may kakaibang nakakatakot na aura na lumalabas mula rito. Sunod-sunod na lumitaw ang mga mensahe. Natagpuan mo ang isang hidden dungeon, ang dungeon na ito ay nadiskubre na ng ibang tao. Hindi mo makukuha ang first discovery achievement, may bagong hidden scenario na dumating. Hidden scenario, Theater Dungeon, category, hidden, difficulty, A, clear conditions, talunin ang master ng Theater Dungeon, time limit, non-compensation, 4,000 coins, failure, nanlaki ang mga mata ni Lee Ji-hye, ano ito? Theater Dungeon. Mukhang nagulat din si Lee Gil-yaung. Marahil ay unang beses niya itong makitang hidden scenario, samantala, nakatingin naman si Jung Hee-won sa pasukan na parang humahanga, isang sinehan bilang dungeon. Bulong niya. Parang romantic naman. Romantic, muntik akong matawa, ganoon lang ang iniisip niya dahil hindi pa niya alam kung gaano kapanganib ang lugar na ito, walang pag-aalinlangan kaming pumasok, pagkapasok namin. Sinalubong kami ng pamilyar na amoy ng lumang multiplex theater. Punit-punit na movie posters ang nakadikit sa mga dingding habang kumikislap ang mahihinang emergency lights sa itaas. Ikaw ay pumasok sa Theater Dungeon, napakalaki ng dungeon, mula basement hanggang ikawalong palapag. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na atmosphere, kakaibang walang laman ang lugar. Hyung, bakit punit lahat ng posters? Tanong ni Lee Gil-yaung habang nagmamasid sa paligid. Hindi ko alam, sagot ko kahit alam ko naman ang totoo. Ang mga poster ang mismong core ng Theater Dungeon, bawat poster ay kumakatawan sa isang movie world. Malamang ay isa-isang winasak ni Yoo Jong-hyuk ang mga ito, habang umaakyat siya, nililinis ang bawat pelikula upang makuha lahat ng rewards. Maliban sa mga poster, wala nang ibang kakaiba sa basement. Walang halimaw. Walang traps. Walang items, tanging isang sirang elevator lamang ang nasa isang sulok, baluktot ang mga pintuan nito. Dungeon ba talaga ito? Tanong ni Lee Ji-hye. Bakit walang kahit ano? May lalabas din, pinaningkitan niya ako ng mata, may alam ka talaga, hindi ba? Kaunti. Paanong kaunti? Napaka-suspicious mo talaga, Josie. Ikalawang buhay mo ba ito? Hindi ako yon, kundi si Yoo Jong-hyuk, at 3 beses na siyang nabuhay, bago pa ako makasagot.
Sumingit si Jung Hyewon dahil yon sa sponsor ni Doc Jesse. Talaga? Mukhang hindi pa rin kumbinsido si Lee Ji-hye, hindi ko sila pinansin at nagsimulang maglakad paakyat. Ngunit bago kami makaalis, biglang hinila ni Lee Gilyaong ang manggas ko, mabilis na gumagalaw ang ipis sa ulo niya, kasabay nito. Agad na hinugot ni Lee Ji-hye ang kanyang espada. Tinakpan ko agad ang bibig niya, mababa ang tono ng boses ko, may ibang tao rito. Napahinto kaming lahat, pagkatapos ay unti-unti naming narinig ang mahihinang boses mula sa itaas, sigurado ka ba? Maraming bagay rito. Binili ko ang impormasyong ito gamit ang 1,000 coins. Mga propeta. Kadiri sila pero totoo ang impormasyon nila. Agad akong napakunot noo, mga propeta, walang ganoong tao sa original na buhay ni Yoo Jong-yuk. Sa puntong ito ng kwento, dapat ay kami lang ni Yoo Jong-yuk ang nakakaalam tungkol sa hidden dungeon na ito, may nagbago na sa storya. Dahan-dahan kaming umakyat sa escalator habang maingat na tinatago ang presensya namin. Mula sa itaas ay nakita namin ang 4 na taong nag-uusap sa lobby ng unang palapag. Hindi ko sila kilala. Ni minsan ay hindi ko nakita ang mga mukha nila sa Chongmuro, mahinang bumulong si Lee Ji-hye, sino sila? Hindi ko sila nakitang kasama sa Chongmuro. Marahil ay nanggaling sila sa ground entrance, sagot ko, ground side. Hindi ba puro poisonous fog doon? At saka imposible dahil sa senaryo. Magkakaiba ang bilis ng progresyon ng bawat station, paliwanag ko. May mga station na mas mabilis natapos ang senaryo kaysa sa atin. Kung mahina lang ang poison, posible silang mabuhay gamit ang karne ng underground species. Kahit sinabi ko yon, hindi pa rin nawawala ang pagdududa ko, mga propeta, hindi dapat umiiral ang variable na ito. Habang nag-isip ako, biglang bumaba ang isang asul na spotlight mula sa kisam, na palibutan ng liwanag ang 4 na lalaki. At pagkatapos, bigla silang naglaho. Anong nangyari sa kanila? Tanong ni Jung Hyewon habang nagulat na napaatras. Hindi ako agad sumagot, sa halip ay mabilis kong sinuyod ng tingin ang mga posters sa dingding. Punit, punit din, punit ulit, halos lahat ay wasak na. Malamang ay si Yoo Jong-yuk ang may gawa nito habang nililinis niya ang dungeon. Pagdating ko sa pinakadulo ng dingding, isa na lamang ang natitirang hindi napupunit. Tinitigan ko ang nakasulat dito, Steven Spielberg, Samuel L. Jackson. Jeff Goldblum, napapikit ako sandali. Bastard. Iniwan talaga ni Yoo Jong-yuk ang pelikulang ito, mukhang kahit siya ay ayaw mag-aksaya ng oras dito noong third regression niya, at sa mismong sandaling iyon. Muling lumiwanag ang spotlight, ngunit ngayon, kami naman ang tinamaan nito. Nagulat sina Lee Ji-hye at Lee Gilyaong at agad silang napaatras, ngunit wala ng paraan para makaiwas, masyadong mabilis ang liwanag. Parang isang tunay na rey na bumagsak mula sa kisem, tumingin ako kay Jung Hyewon. Hyewon, mahilig ka ba sa pelikula? Oh, of course. Bakit? Pagkatapos nito, baka hindi mo nagustuhin. Ano nang ibig mong, ikaw ay tinamaan ng projection light, magsisimula na ang screening, kasabay ng system message, nagsimulang magbago ang paligid, unti-unting naglaho ang lumang sahig ng sinehan at napalitan ng makapal na berdeng damuhan. Ang popcorn stand at reception desk ay naging matataas na puno at masukal na kagubatan. Ang kisam ng sinehan ay naging isang walang katapusang asul na langit, napaatras si Lee Ji-hye, habang mabilis na nilibot ng tingin ang paligid, nasaan tayo? Agad niyang hinugot ang espada at walang habas na tinaga ang mga puno at damo sa paligid, ngunit walang nagbago. Samantala, tahimik lamang si Lee Gilyaong habang seryosong pinagmamasdan ang paligid. Lumapit ako sa isang puno at hinawakan ito. Magaspang, mamasa-masa, totoo, hindi ito simpleng ilusyon. Isa itong tunay na rainforest mula pa sa Mesozoic era. Ito ang kapangyarihan ng master ng theater dungeon. Isang pelikula, bulong ko, napakawalang kwentang sitwasyon nito. Mahina ngunit nanginginig na sabi ni Jung Hyewon, ngumiti ako ng bahagya. Isa ng realidad ang isang nobela, walang dahilan para hindi maging realidad ang pelikula rin. Mabilis naka-adjust si Jung Hyewon at agad nagtanong, Josie, anong pelikula ito? Malalaman mo rin. Hindi mo na lang sabihin. Sandali, ano nang ginagawa ng batang yan? Sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang mga palumpong sa tabi namin, may biglang tumalon palabas, isang dambuhalang insektong kahawig ng praying mantis. Halos 40 sentimetro ang laki nito, hoy bata. Lumayo ka. Sigaw ni Lee Ji-hye, ngunit kalmado lamang si Lee Gilyaong, hindi yan praying mantis, sabi niya. Titanoptera yon mula sa Triassic period.
Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay niya sa insekto, hindi ito umatake, sa halip, nabalot ng asul na liwanag ang katawan nilang dalawa, napanganga si Li Jie, ano nang nangyayari? Fabre, maikli kong sagot, talagang magandang desisyon na isinama ko si Li Giliaong dito, maaaring malaking tulong ang kakayahan niya para makalampas kami sa dungsyon na ito. Gumalaw ang malaking bibig ng Titanoptera habang seryosong nakikinig si Li Giliaong, parang nag-uusap sila. Makalipas ang ilang segundo, biglang namutla si Li Giliaong, hiyong. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, yumanig ang lupa, nagbagsakan ang malalaking puno, habang may napakalaking nilalang na rumaragasa papunta sa amin, ang bibig nito ay puno ng sariwang dugo. Sa harapan nito ay tumatakbo ang 4 na lalaking nakita namin kanina, aak. Tulungan niyo kami. Namutla sina Li Jie at Jung Hee-won. Alam ko na ang pelikulang ito, mahina sabi ni Li Jie, ako rin, sagot ni Jung Hee-won. Unti-unting lumabas mula sa kagubatan ang tunay na hari ng Mesozoic era. Napakalaki nitong tila kayang durugin ang lahat ng madaanan nito, matitigas na kaliskis, napakalalaking pangil, nakakatakot na presensya, isang Tyrannosaurus Rex. Sa unang tingin pa lamang ay halatang kasing lakas nito ang isang grade 7 monster. At unang palapag pa lamang ito ng dungsyon, ngunit sa halip na matakot, mas lalo lamang bumilis ang tibok ng puso ko, mas mahirap ang hidden dungsyon. Mas maganda ang reward, dahan-dahan kong hinugot ang aking blade, maghanda kayong lumaban. Seryoso ka ba? Sigaw ni Li Jie. Lalaban tayo dyan. Kailangan natin. Bakit? Kasi kailangan nating tapusin ang pelikula. Sa likuran ng T-Rex ay makikita ang Central Laboratory ng isla, at sa rooftop nito may helicopter, ang tanging paraan para makatakas, isa itong pelikula, at sa isang pelikula, kailangan ang isang magandang ending. Gawa tayo ng pinakamahusay na ending. At diyan nagtatapos ang kabanata 36 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Sa sandaling tumingin sa amin ang mga dilaw na mata, isang nakakabinging ungol ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Tila winawasak ang mismong hangin. Ang Pitoli grade Tyrannosaurus Rex ay nakilala ka. Ang Tyrannosaurus Rex ay nag-activate ng skill na Fear the Predator. Ang exclusive skill Fourth Wall ay hinarang ang epekto ng Fear the Predator skill. Nanatiling kalmado ang isipan ko dahil sa Fourth Wall, pero hindi ko pa rin mapigilan ang ginaw na gumagapang sa buong katawan ko. Hindi ito basta takot lang, ito ang likas na takot ng isang nilalang na nasa harap ng isang predator sa tuktok ng food chain. Lahat, umiwas kayo. Agad na natauhan sina Jung Hee-won at Li Jie mula sa pagkabigla. Napaatras ako kasama si Li Giliaong sa tabi ko upang makalayo sa danger zone. Kwa, isang napakalaking buntot ang rumagasa sa kabubatan na parang dumadaang pader ng pagkawasak. Nabiyak at nabali ang mga puno sa paligid. Ang mga taong tumatakbo sa unahan ay direktang tinamaan at tumilapon sa ere, bumagsak at umubo ng dugo. Mabuti na lang at nasa labas ng saklaw sina Jung Hee-won at Li Jie. Giliaong, umatras ka. Hee-won at Jie, maghiwa-hiwalay kayo sa kaliwa at kanan. Sa sandaling yon, may lumitaw na mensahe. Ang karakter na Li Giliaong ay nag-activate ng skill na Dinosaur Book, ha? Ang mga Tyrannosaurus ay mabilis kumpara sa laki nila, pero mahina sila dahil sa makitid na paningin, sabi niya ng kalmado, ano? Nabasa ko yan sa libro noong bata pa ako. Noong bata ka pa? Mas bata pa kaysa ngayon. Napatitig ako kay Li Giliaong ng sandali, pero wala ng oras para magtanong. Ang exclusive skill na White Pure Star Energy ay na-activate. Iwinasiwas ko ang iridescent na espada para ako ang mapansin ng T-Rex. Hindi mga tanker sina Jung Hee-won at Li Jie, at lalo na si Li Giliaong. Kaya ako lang ang kayang magtaya dito, habang inaakit ko ang atensyon niya, atakehin niyo siya sa likod. Hindi ko pa natatapos ang sinabi ko nang mapansin kong nasa likod na pala ng T-Rex sina Jung Hee-won at Li Jie. Napakabilis nila, halos maiwasan ko ang mga ngipin at ang malalakas na paa nito. Bago ko pa maitaas ang Unbroken Faith, dumaan ang buntot nito sa ibabaw ng ulo ko. Nakakakuryenteng takot ang dumaloy sa katawan ko. Hindi ako mamamatay dahil mataas ang stamina ko, pero nakakahilo pa rin, siguro sinuwerte lang ako hanggang ngayon, suka. Supaak, samantala, tuloy-tuloy ang pag-atake ni Jung Hee-won at Li Jie mula sa likod. Pinagsamang sword training at kendo ang ginagamit nila na nagdudulot ng malalalim na sugat sa mga paa ng T-Rex. Kung magpapatuloy ito, matatalo rin ang halimaw kahit abutin ng oras, Dokja. Ako na ang akit ng atensyon niya. Biglang sumulong si Li Giliaong kahit sinabi kong umatras siya.
Hindi, Gilyaong, kaya ko. Bumuo siya ng kakaibang hand signs, at biglang may lumabas na higanteng praying mantis na tumusok sa mata ng T-Rex bago tumakas. Ito ang titano na tinutukoy niya, kuo, nataranta ang T-Rex at hinanap ang mantis na gumulo sa paningin nito. Kinokontrol ito ni Lee Gilyaong gamit ang mga kamay niya. Napatingin ako sa kanya nang may bagong pagtingin, ang batang ito. Sobrang lakas pala niya. Kuo, dahil sa tulong ni Lee Gilyaong, naging pabor sa amin ang laban. Bumagal ang T-Rex habang nagningas ang mga mata ni na Jung Hee-won at Lee Ji-hye, Demon Slayer, mas malakas sila kapag emosyonal, kahit mas madaling maapektuhan ng mental attacks. Nakakatakot tingnan ang kanilang pag-atake, sayang lang at napunta si Lee Ji-hye kay Yoo Jong-hyuk sa original na landas. Pero si Jung Hee-won, may malaking potential pa, halos ubos na ang stamina ng T-Rex. Oras na para tapusin ito, Blade of Fate ay na-activate, tinipon ko ang natitirang magic power ko. Kuo, na-activate ang special option ng Unbroken Faith, nag-transform ang Ether property sa apoy. Lumaki ng mahigit 1 metro ang espada at nagliyab ito. Tumakbo ako papunta sa likod ng T-Rex, lahat, umiwas kayo. Umakyat ako sa buntot nito habang halos madapa dahil wala akong sense of balance. Itinusok ko ang espada para kumapit, kuo, bumagsak ang T-Rex at umikot sa lupa habang dumadaloy ang dugo. Paulit-ulit kong sinaksak ang katawan nito habang sinusunog ng apoy ang mga sugat. Tumingin ang dilaw nitong mata sa akin bago tuluyang mawalan ng buhay. Ikaw ang unang nakapatay sa 7 Lee-grade species na Tyrannosaurus Rex. Nakatanggap ka ng 1,000 coins bilang gantimpala na gawa natin. Alam kong kaya natin, sabi ni Jung Hee-won na pagod pero masaya. Tinanong ni Jung Hee-won, may Tyrannosaurus ba sa pelikulang ito? Wala. Pero hindi ba mas masaya ito? Ha? Fantasy, action, adventure ang genre. Sapat na yon. Ang theater owner ay nasiyahan sa binagong ending, napasinghal si Jung Hee-won, ibig sabihin, hindi ang totoong ending ang mahalaga sa dungsyon na ito. Kundi ang paggawa ng ending na gusto ng theater master, ngayon naintindihan nyo na. Basagin lang natin lahat ng hadlang. Nakahanap kami ng sugatang lalaki, ni Propeta. Revelation. Namatay siya matapos magsalita, Revelation. Sabi ko, kung tama ako, may ibang katulad ko. Nagpahinga muna kami at kumain ng karne ng T-Rex. Nakabawi kami ng stamina. Pagdating sa laboratorio, nakita namin ang mga ampaw, stamina enhancing ampaw, magic power enhancing ampaw, agility enhancing ampaw, strength enhancing ampaw, halos 20 bote. Nag-away kami kung sino ang kukuha, rock paper scissors, sabi ko, okay. Sabi ni Lee Ji-hye, dahil kumpiyansa na magaling siya dito, na-activate ang Omniscient Reader's Viewpoint, ang karakter na Lee Ji-hye ay naghanda ng scissors, at diyan nagtatapos ang kabanata 37 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Nang magpakita ng interes ang konstelasyong si Secretive Plotter sa maliit kong panloloko, agad na lumitaw ang mga mensahe sa harapan ko. Ang konstelasyong Secretive Plotter ay interesado sa iyong panloloko. Ang mga konstelasyon ay nag-sponsor sa iyo ng 200 coins. Agad na napagdesisyonan ang panalo sa larong bato-bato pick. Bahagyang namula ang mukha ni Lee Gilyaong dahil sa pananabik, habang may kontentong ngiti naman si Jung Hee-won. Samantala, bumagsak si Lee Ji-hye sa sahig na parang nawala ng pag-asa, hindi ito makatarungan. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi ko kayang basahin ang isip ni Lee Gilyaong kaya sa kanya napunta ang 2 ampaw, hindi mo naman kailangang ibigay sa akin. Kunin mo. Sa totoo lang, napaka-cute niyang tanggihan. Marahan kong ginulo ang buhok ni Lee Gilyaong habang inaabot sa kanya ang gantimpala. Kasabay nito, nakakuha si Jung Hee-won ng 2 stamina enhancement ampoules. Tinanggap niya yon nang may maliwanag na ngiti, salamat. Nahihirapan talaga ako nitong mga nakaraan dahil sa stamina ko. Sa huli, si Lee Ji-hye lang ang walang nakuha ni 1 ampaul. Paano mo ako natalo ng 18 sa 20 beses? Nagdaya ka ba? Talagang magaling lang ako sa bato-bato pick. Talaga bang wala kang ibibigay sa akin? Kahit isa lang. Nasa iyo naman si Yoo Jong-hyuk. Hindi ko pinansin ang walang katapusan niyang pagreklamo at inayos ko ang mga natitirang ampaul. Sa tabi niya, tinapik ni Jung Hee-won ang balikat ng nakasimangot na si Lee Ji-hye habang nakatingin sa makinang nitong espada. Bunso, kailangang maging patas din minsan ang mundo. Hindi nagtagal, umugong ang malakas na tunog ng rotor ng helicopter. Dududududu, malungkot na tumingin si Lee Gilyaong sa malayong isla ng mga dinosaur bago marahang nagtanong, Dokja.
hindi ko ba siya pwedeng dalhin sa susunod na palapag? Nakaupo sa kandungan niya ang malaking praying mantis habang kinikiskis nito ang antena sa kanyang baba. Sa kasamaang palad, hindi pwede. Mahigpit na niyakap ni Lee Gilyaong ang insekto habang bakas ang lungkot sa mukha niya. Mag-ingat ka, Titano. Quiik, nabigyan na niya ito ng pangalan. Nakakalungkot man, hindi maaaring dalhin sa ibang palapag ang mga halimaw na nilikha sa loob ng Theatre Donjon. Mga item lamang ang maaaring madala palabas. Kasama roon ang mga ampaul na nagpapataas ng stats at ang espesyal na item na hawak ko ngayon, Tyrant Rex Yani Ampaul, kumikinang ng kakaiba ang gintong likido sa loob ng ampaul. Ito talaga ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ko ang pelikulang ito. Kapag ininom ito, tataas ng 10 ang lahat ng stats sa loob ng 30 minuto. Bagamat gumagana lamang ito sa loob ng Theatre Donjon, imposibleng malampasan ang huling palapag ng wala ang item na ito. Lalo na kung nasa pinakamasamang kalagayan si Yoo Jong-hyuk gaya ng iniisip ko, habang pinapalipad ni Lee Gilyaong ang praying mantis, nagsimulang gumuho ang madilim na kalangitan, naabot na ang unang ending credit, mga performer, Kim Dokja, Jung Hee-won, Lee Ji-hye, Lee Gilyaong, nakakuha ka ng 500 coins bilang kabayaran, naramdaman ko ang matinding hilo at maya-maya'y muli kaming lumitaw sa ground floor. Pagkatapos naming makatakas, kusa nang napunit ang poster ng pelikula sa dingding, patunay na matagumpay naming nalinis ang senaryo. Nagrereklamo si Lee Ji-hye, kailangan ba talaga nating paulit-ulit na gawin ito sa bawat palapag? Malamang nilinis na ni Yoo Jong-hyuk ang karamihan, kaya mas mabilis ito kaysa sa iniisip mo. Agad kaming nagtungo sa ikalawang palapag gamit ang escalator. Mula roon, mas makitid na ang espasyo dahil naroon na ang totoong theatre area. Tumingin sa paligid si Jung Hee-won, walang pagbabago. Kahit gaano kami katagal naghintay, walang nangyari. Walang lumitaw na kamera at hindi nagsimula ang screening. Nang mas mabuti kong tingnan, napansin kong punit na ang lahat ng poster sa ikalawang palapag. Napansin din iyon ni Lee Ji-hye, yung mga poster lang bang buo ang gumagana. Isa-isa kong sinuri ang mga napunit na poster. Pacific Rim na idinirect ni Guillermo del Toro. Sayang. Kung buo sana yon, makukuha namin ang Hardened Gloves, pagkatapos ay ang Inception ni Christopher Nolan. Mabuti na lang at napunit na yon, gusto ko sanang panoorin ito. Nakatingin si Lee Ji-hye sa isa pang poster, mahilig ka sa superheroes. Mabuti naman. Kung hindi, baka kamuhian mo sila pagkatapos nito. Ganun ba? Sa napunit na poster, isang higanteng berdeng halimaw ang tila sumisigaw sa amin, nagpatuloy kami patungo sa ikatlong palapag, pareho rin dito. Punit din ang lahat ng poster sa ikatlong palapag. Talagang nilinis ito ng maayos ni Yoo Jong-hyuk. Sa totoo lang, mabuti na rin yon dahil maraming mapanganib na pelikula rito. Final Destination. Paano niya nalampasan iyon? Isa yung pelikulang halos imposibleng maligtasan, mas mabilis tayong umaakyat kaysa sa inaasahan ko, masayang sabi ni Jung Hee-won, kabaligtaran ng kanyang sigla, lalo akong kinakabahan sa bawat palapag na inaakyat namin. Malaki ang nakasalalay sa swerte sa Theatre Donjon. May ilang pelikulang wala kahit sa Ways of Survival, kaya wala akong ideya tungkol sa mga yon. At malinaw na hindi nalinis ni Yoo Jong-hyuk ang lahat, pagdating namin sa ika-4 na palapag, isang system message ang lumitaw. Pumasok ka sa ika-4 na palapag, bumuhos ang malalakas na spotlight bago pa namin matingnan ang mga poster. Agad na nagdasal si Jung Hee-won, sana huwag horror na may multo. Napatingin ako sa kanya at alanganin siyang nagpaliwanag, hindi kasi mapapatay ng espada ang multo. Iyon pala ang dahilan, nagsimula na ang screening, biglang nagbago ang paligid. Nang muling bumukas ang aming mga mata, humampas sa amin ang malamig na simoy ng dagat, ito. Naamoy ko ang alat ng hangin habang bumungad ang walang katapusang karagatan sa harapan namin. Sa ilang sandali, tahimik lang akong nakatingin. Ilang taon na rin mula nang huli akong makapaglakbay ng walang iniisip na trabaho. Anong pelikula ito? Sa tabi ko, nakasuot si Jung Hee-won ng mahabang eleganteng bestida. Mula sa loob ng barko ay maririnig ang tugtog ng violin at masasayang usapan ng mga tao. Napakaromantiko ng atmosphere at agad kong napagtanto kung ano ito, Ito pala yon, biglang nagsalita si Lee Ji-hye habang namumutla, Bakit biglang gumagalaw? Sumuka siya sa gilid ng barko. Dali-daling lumapit si Jung Hee-won para alalayan siya, Nahihilo ako sa dagat. Ayos lang. Isuka mo lang.
Matagal ko nang iniisip kung bakit si Lee Ji-hye ang pinili ng Duke of Loyalty and Warfare. Kahit nabasa ko ang nobela, hindi ko pa rin talaga maintindihan, pero mahina niyang sabi habang pinupunasan ang bibig. Ito ba yung pelikulang lumulubog yung barko? Mukhang ganoon nga. Kung ganoon, si Oni ba si Kate Winslet? Inggit na tiningnan ni Lee Ji-hye ang suot ni Jung Hee-won bago siya napatingin sa akin. Kung ganoon, si Ajosi ay si Leonardo DiCaprio. Weak. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang lalo akong nainis nang sumuka siya agad pagkatapos sabihin iyon. Pagkatapos, lumitaw si Lee Gilyaong mula sa likuran ko, Dokja. Nakapormal din siya ng damit. Pamilyar ang itsura nito, gayunman, kumpleto na kaming lahat, wala tayong oras. Palubog na ang barko. Sa kasamaang palad, walang malinaw na sagot ang ways of survival tungkol sa senaryo na ito. Paano ba tatalunin ang Titanic? Lalabanan ba namin ang dagat? Si Lee Ji-hye ang unang nagsalita, lulubog naman talaga ang barko, di ba? Kailangan lang ba nating lumubog kasama nito? Parang hindi ganoon kasimple. Nakaka-frustrate ito. Mas madali sana kung may malinaw na kalabang kailangang patayin, hanapin natin ang kontrabida, Dokja. Iyon ang mungkahi ni Lee Gilyaong. Wala rin naman akong ibang maisip kaya tumango ako, sige. Hanapin natin ang kontrabida. Nagsimula kaming maghanap sa buong barko. Pero sa totoo lang, sino nga ba ang kontrabida sa Titanic? Hindi ko na kailangang mag-isip pa. Siya mismo ang lumapit sa amin, isang lalaking nakasuot ng malinis na suit ang sumigaw habang nakatingin sa direksyon namin, Jack Dawson. Sandali. Si Jack Dawson. Ang karakter ni Leonardo DiCaprio. Pero hindi siya sa akin nakatingin, ako. Dahan-dahan akong napabuntong hininga habang tumitingin kay Lee Gilyaong, siya pala ang DiCaprio. Makalipas ang ilang oras, nahuli namin ang lalaking pinaghihinalaan naming kontrabida ng pelikula. Ngunit walang naging reaksyon ang theater master. Hindi sapat ang simpleng pagkidnap kung ganoon. Bago pa ako makapagsalita, agad nang hinugot ni Lee Ji-hye ang kanyang espada, patayin natin siya. Itinuro niya ang talim sa lalaking nakatali at nagpupumiglas sa sahig. Kung baliw ang theater master, hindi ba malinaw naman ang sagot? Patayin agad natin siya. Sa totoo lang, sumasang-ayon ako. Maraming senaryo sa ways of survival ang nalulutas sa ganitong paraan, pero hindi inaasahan, natakot si Jung Hee-won, mukha siyang totoong tao. Ha? Pelikula ito pero parang totoong tao talaga siya. Nagulat ako sa sinabi niya. Ilang araw pa lang ang nakakalipas nang walang awa niyang talunin ang mga kriminal. Pero naalala ko ring minsan niyang sinabi na ayaw niyang maging halimaw. Nakasimangot si Lee Ji-hye, Uni, bakit ka nagiging sentimental ngayon? Kapag hindi siya namatay, tayo ang mamamatay. Tayo ang totoong tao, siya ay karakter lang. Karakter, hindi ko alam kung bakit, pero tila may kakaibang bigat ang salitang iyon. Tahimik akong tiningnan ni Jung Hee-won, ikaw rin ba, ganoon ang iniisip mo? Kahit totoong tao siya, masamang tao pa rin siya. Mariing sabi ni Lee Ji-hye. Bakit masamang patayin siya? Hindi naman mali ang lohika niya. Kontrabida talaga ang lalaking ito sa senaryo. Kapag pinatay namin siya, mabubuhay kami. Pareho ito ng madalas sabihin ni Yoo Jong-hyuk, bago pa ako makasagot, mabilis nang ibinagsak ni Lee Ji-hye ang espada, Sai. Baka namamatay na si Master ngayon. Tumagos ang talim sa dibdib ng lalaki. Bumuhos ang dugo sa sahig ng sobrang makatotohanan, at pagkatapos ay lumitaw ang system message. Nasiyahan ang theater owner sa nabagong ending ng pelikula. Ang hulihan ng barko ay magdadala sa susunod na palapag, kita nyo? Tama ang ginawa ko. May pagmamalaking sigaw ni Lee Ji-hye at hindi siya mali. Tinanggap ng theater master ang ending. Gagantimpalaan kami ng mga konstelasyon ng coins. Mabubuhay kami dahil doon, isang paraan ng pamumuhay na unti-unting sumisira sa mundong ito. Naabot na ang ikalawang ending credit, mga performer, Kim Dokja, Jung Hee-won, Lee Ji-hye, Lee Gilyaong. Nakakuha ka ng 500 coins bilang kabayaran, sa kasamaang palad, wala kaming nakuhang espesyal na reward item mula sa Titanic. Kaya agad kaming nagtungo sa susunod na palapag habang sinusundan ang gabay ng system message. Pumasok ka sa ikalimang palapag, ang rewards room. Pag-akyat namin sa escalator, bumungad sa amin ang isang napakalawak na exhibition hall. Rewards room? Hindi ito horror movie. Dating exhibition hall ito ng mga original movie props. Sa totoo lang, alam ko na yon pero nagpanggap pa rin akong walang alam.
Sa loob ng mga glass tube ay makikita ang iba't ibang kagamitan mula sa mga pelikula, mga costume, armas, accessories, at iba pang ginamit ng mga pangunahing karakter. Ang nakakatawa rito, hindi na lamang sila simpleng props ngayon, biglang napasigaw si Jung Hee-won habang lumalapit sa isang glass case. Oh my God, tingnan mo ito. Mikazuki Munechika, replika, isang A-grade sword. Kumikislap ang mga mata ni Jung Hee-won habang nakatitig dito, at marahan akong tumango. Sa wakas, nakakuha ka rin ng maayos na espada, Hee-won. Halatang napakataas ng kalidad ng espada sa unang tingin pa lang. Hindi ito maikukumpara sa dati niyang Growlhorn knife at hindi rin ito nagpapahuli sa espada ni Lee Ji-hye. Agad na inihampas-hampas ni Jung Hee-won ang espada habang puno ng pananabik ang mukha niya. Hindi ba ito kamangha-mangha? Magaan siya at ang ayos gumalaw. Hindi ko pa kailanman nakitang ganito kasaya si Jung Hee-won. Ang karakter na Jung Hee-won ay labis na nagpapasalamat sa iyo. Wala naman yon, sa totoo lang. Ang pangunahing dahilan kung bakit ko pinuntirya ang Theatre Dungjeon ay ang gantimpala sa ikalimang palapag. Isa itong napakagandang lugar para mag-farm ng items sa early stages. Lalo na't mas lalakas si Jung Hee-won gamit ang sandatang ito, limitado lamang sa 2 reward item bawat tao, bagamat hindi ito tunay na star relic, taglay pa rin ng mga replika ang ilang katangian ng orihinal. At sa early game, halos panloloko na ang lakas ng isang A-grade item, gayunpaman, nauna nang dumaan dito si Yoo Jong-hyuk. 2 item na ang nawawala, pumili na kayo ng gusto niyo. 2 lang bawat isa kaya piliin nyo ng mabuti. Sinabihan ko si Jung Hee-won na kumuha rin ng item na maaaring magamit ni Yoo Sang-ah, habang ako naman ay naghahanap ng bagay para kay Lee Hyun-sung, at pagkatapos ay nakita ko ito, Hercules Shield Replica, isang A-grade shield. Maganda. Hindi ito maikukumpara sa lumang Iron Shield. Iniisip ko pa lang kung gaano magniningning ang mga mata ni Lee Hyun-sung sa pasasalamat ay parang gumagaan na ang pakiramdam ko, samantala, si Lee Ji-hye naman na nagsasabing fan siya ng superheroes ay pilit na hinihila ang isang item sa sulok. Bakit ayaw nitong gumalaw? Lumapit ako at agad kong nakilala iyon, Mjolnir Replica, isang A-grade blunt weapon, ang martilyo ng Diyos ng kulog na si Thor. Kung tunay itong star relic, siguradong napakalakas nito. Ngunit kahit replika lamang, napakalaki pa rin ng performance nito dahil napakataas ng kalidad ng orihinal. Pinanood ko si Lee Ji-hye habang hirap na buhatin ang martilyo. Hindi ba item ito na pwede lang gamitin ng espesyal na tao? Lintik. Hindi ba ako espesyal? Sa sandaling iyon, lumapit si Lee Gilyaong mula sa likuran niya at inabot ang Mjolnir. Hoy bata! Akin yan, magaan na nayangat ni Lee Gilyaong ang martilyo gamit ang 2 kamay niya. Inikot-ikot pa niya ito bago tumingin sa akin. Hyung, pwede ko bang kunin ito? Bagay sa'yo. Muling natulala si Lee Ji-hye, ako lang talaga ang malas. Ako lang. Hindi ko siya pinansin at ipinagpatuloy ang paghahanap sa natitirang items. Tingnan natin. Ano pa ang natitira? External Reinforced Suit, Replica, isang A-grade protective clothing, hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap. Pero mabuti na ring dagdagan ang depensa ko. Nang isuot ko ang suit, kusa itong bumalot sa mga braso at binti ko, nabawasan ng 0% ang damage mula sa panlabas na pag-atake, napabuti ang kakayahang makadetect ng mga kaaway, mas mabilis at mas magaan kang makakagalaw kaysa dati. Medyo masikip sa pakiramdam ngunit mas mabuti na ito kaysa wala. Lalo na kapag iniisip ko ang laban na naghihintay sa amin, ngayon handa na kami. Dahil walang malaking pagbabago sa Dungjeon, malinaw na buhay pa si Yoo Jong-hyuk. Kung mabilis naming malalampasan ang ika-6 na palapag, malamang na magkita kami sa ika-7 palapag. At sa pinakamasamang sitwasyon, kung nakikipaglaban na siya sa boss sa ika-8 palapag, hindi bababasa, buhay pa rin siya. Ngayon, oras na para sunduin namin ang lintik na regressor na yon. At diyan nagtatapos ang kabanata 38 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Sa kasamaang palad, wala si Yoo Jong-hyuk sa ika-6 na palapag. Ang tanging nakapagpagaan ng loob ko ay ang katotohanang madali lamang ang pelikulang ipinapalabas doon. Isa itong tipikal na thriller na idinirect ni Bryan Singer, at dahil alam ko na kung sino ang salarin, mabilis ko itong natapos. Hindi nagtagal, lumitaw ang mensaheng nagsasabing nasiyahan ang may-ari ng teatro sa nabagong wakas ng pelikula at bilang kabayaran ay nakatanggap ako ng 500 coins. Tila hindi makapaniwala si Lee Ji-hye at nagtanong ng tulala, siya talaga ang pumatay. Agad kong tinanong kung nagrereklamo ba siya tungkol sa spoiler dahil imposible namang may hindi pa nakapanood nito rito.
Maging ang konstelasyong secretive plotter ay galit sa mga spoiler. Dahil sa kakaibang katangian ng pelikula, may isa pang gantimpalang lumitaw pagkatapos, isang skill book na tinatawag na Calm Observation. Ang Calm Observation ay isang napakakapaki-pakinabang na kakayahan. Binibigyan nito ang gumagamit ng kakayahang pagmasdan ang kilos ng target at matukoy ang kabuuang kakayahan at mga estadistika nito. Hindi ito gaanong mahalaga para sa akin dahil mayroon na akong character list, ngunit para kina Yo Sang-ah o Lee Gil-yaung, napakalaking tulong nito. Lalo na itong epektibo laban sa mga kaaway na magaling magsinungaling at magkunwari. Automatiko kong nakuha ang kakayahan, ngunit kahit ganoon ay may kaunting panghihinayang pa rin akong naramdaman. Bahagi ng sarili ko ang umaasang makakaranas sana ako ng pelikulang tulad ng Gladiator. Wala pa rin kasi akong maayos na passive combat skill. Sumagiman sa isip kong bumili ng weapons training, hindi pa tamang panahon para magwaldas ng coins para rito. Napabuntong hininga si Jung Hee-won at sinabing sawa na siya sa mga pelikula at sumang-ayon ako. Ayaw ko munang makakita ng sinehan kahit sandali. Kahit paano, sapat naman ang naging gantimpala para masabing sulit pa rin. Agad kaming umakyat sa ikapitong palapag, umaasang sa pagkakataong ito ay masisilayan na namin si Yoo Jong-hyuk. Ngunit pagdating pa lamang namin doon, bumigat na agad ang pakiramdam ko. Halos lahat ng poster ng pelikula ay punit-punit na. Isa lang ang ibig sabihin nito, nakapasok na si Yoo Jong-hyuk sa boss room. Wala na talaga kaming oras, sinigawan ko silang tumakbo dahil malapit na kami sa huling palapag. Mabilis kaming dumaan sa mga auditorium at pasilyo habang nilalagpasan ang mga poster ng mga lumang pelikulang Koreano. Tahimik akong nanalangin na sana ay punit na ang lahat ng natitirang poster, ngunit hindi nangyari ang gusto ko. Nanatiling buo ang huling poster, lintik. Agad nagsimula ang screening, nilamon kami ng bughaw na liwanag at nagbago ang paligid. Umiikot ang paningin ko at pumasok sa ilong ko ang maalat na amoy ng dagat. Ang entabladong kinaroroonan namin ngayon ay nasa gitna ng dagat. Ngunit hindi ito cruise ship tulad ng dati. Ang amoy ng pulbura at mga kanyon ay pumuno sa hangin, habang nararamdaman ko sa ilalim ng aking mga paa ang magaspang na kahoy ng isang panoksyon, inasahan ko nang maaaring mangyari ito. Hindi ko lamang isinama si Lee Ji-hye dahil sa lakas niya kundi dahil naghanda ako para sa ganitong sitwasyon. Hindi mahirap hanapin siya. Iisa lamang ang barko, at mula sa malapit ay naririnig ko ang mga mensahe ng Duke of Loyalty and Warfare. Natagpuan ko siya sa isang sulok ng unang palapag ng kubyerta, nakayuko at walang tigil sa pagsusuka. Tinanong ko siya kung ayos lang siya, ngunit tumingala siya sa akin na puno ng luha ang mga mata at desperadong umiling, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ito simpleng pagkahilo sa dagat, paulit-ulit niyang sinasabing hindi niya ito gagawin habang muling nagsusuka. Alam ko na ang dahilan. Hindi ito dahil galit siya sa dagat, ito ay dahil sa mga alaalang gusto niyang takasan. Habang bumabalik sa isip ko ang mga alaala mula sa Ways of Survival, naalala ko ang katotohanan tungkol kay Lee Ji-hye. Maraming mambabasa noon ang naniwalang napili siya ng Duke of Loyalty and Warfare dahil isa siyang inapo nito. Ngunit hindi yon totoo. Si Lee Ji-hye ay kabilang sa Jeonju Lee clan. Ang tunay niyang ninuno ay si Lee Eok-gi, isa sa pinakamalalapit na kasama at kaibigan ni Lee Sun-shin, isang taong nakipaglaban sa tabi niya sa mga digmaan at nagtatanggol sa kanya noong maling pagbintangan siya. Ngunit hindi siya naging konstelasyon dahil kulang ang mga alamat at mitong bumabalot sa kanya, marahil yon ang dahilan kung bakit pinili si Lee Ji-hye. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil konektado siya sa pinakamamahal na kaibigan niya. Biglang lumitaw ang isang bounty senaryo, humihingi ng tulong ang konstelasyon. Ang layunin ay hikayatin si Lee Ji-hye at magtagumpay sa labanan ng Myeongnyang. At ang gantimpala ay napakahalaga, isa sa mga stigma ng Duke of Loyalty and Warfare, mabilis kong nyugyog si Lee Ji-hye. Wala nang oras para mag-aksaya pa. Sinubukan niya akong itulak palayo at sinabing kami na lang ang bahala, ngunit pinigilan ko siya, sinabi kong alam kong hindi ito dahil sa pagkahilo sa dagat, alam ko ang totoo. Na ang pelikulang ito ay nagpapaalala sa kanya ng kaibigan niyang pinatay niya gamit ang sarili niyang mga kamay, nanigas siya, "Te, paano mo nalaman yon?" Hindi ko pinansin ang tanong niya at diretsong tumingin sa mga mata niya. "Pinatay mo ang sarili mong kaibigan para lang mamatay ka rin dito." Habang bumabagsak ang mga kawit ng mga kalaban sa barko at nagsisimulang sumalakay ang mga sundalong Hapones, patuloy akong lumalaban habang nagsasalita, "Pwede kang tumakas kung gusto mo."
Baka hindi ka na kailanman mapatawad. Pero kung magigising ka ngayon, may mga tao ka pang maililigtas. Lalong naging magulo ang labanan. Dumadagsa ang mga sundalo sa bawat direksyon habang nagpapaputok ng mga kanyon ang mga barkong kalaban, Lee Ji-hye. Sumigaw ako muli, unti-unti siyang napaupo at umiiyak habang sinasabing marumi siya at hindi karapat-dapat mabuhay, sumang-ayon ako. Kasuklam-suklam. Maging ako ay nakaramdam ng pagkasuklam sa sarili ko dahil ginagamit ko siya sa ganitong paraan. Pero walang sinuman ang tunay na karapat-dapat. Habang hawak ko ang Hercules shield at hinaharang ang mga pagsabog, tinitigan ko siya ng malamig, mabuhay ka at akuin mo ang kasalanan mo. Gugulin mo ang natitirang buhay mo sa pagbabayad para rito kung kailangan. Kahit ano paman, mabuhay ka. Pagkatapos ay tiningnan ko siya. O gusto mo talagang mamatay dito? Sa sandaling iyon, naramdaman kong mas lalo kong nauunawaan si Lee Ji-hye. Sa ilalim ng lahat ng galit, pagkasuklam sa sarili, at kawalan ng pag-asa, may isang simpleng damdaming nakatago, ayokong mamatay, at doon tumugon ang Duke of Loyalty and Warfare. Isang matingkad na pulang liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Lee Ji-hye, unti-unti niyang itinaas ang espada niya at tumingin sa dagat, may 12 barko pa. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa dulo ng espada niya, na-activate ang Ghost Fleet, biglang bumula at umalon ang dagat habang isa-isang lumitaw ang 12 barkong multo. Walang epekto ang mga kanyon ng kalaban dahil tumatagos lamang ang mga ito sa mga barko. Dahan-dahang sumulong ang hukbo ni Lee Ji-hye at winasak ang lahat ng humaharang sa kanila. Ang babaeng umiiyak lamang ilang sandali ang nakalipas ay ngayoy namumuno na sa digmaan na parang isang tunay na admiral. Wala pang isang oras ay bumagsak na ang huling barko ng kalaban, at nang matapos ang lahat, bumalik kami sa loob ng sinehan. Pagod na nakatingin sa akin si Lee Ji-hye, Josie. Magpahinga ka rito. Kami na ang pupunta para iligtas si Yoo Jong-hyuk. Wala akong oras para magdiwang, kahit gaano pa kalakas ang bagong stigma, mawawalan iyon ng saysay kung magwawakas ang mundong ito. Pagkatapos naming palakasin ang aming mga estadistika, umakyat kami sa huling hagdan. Maghanda na kayong lahat. Ang ikawalong palapag, ang Heavenly Garden, ay naghihintay sa amin. Pagkarating namin sa bubong, agad kong nakita ang likuran ng taong matagal naming hinahanap, si Yoo Jong-hyuk. Sa pag-isip sa lahat ng mangyayari kung mamamatay siya, biglang umapaw ang galit ko, walang pag-aalinlangan akong tumakbo patungo sa kanya, at hinampas siya sa likod ng ulo, Hoy, Yoo Jong-hyuk. At diyan nagtatapos ang kabanata 39 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Ang malamig na pakiramdam ay kumalat sa aking mga daliri, pinamanhid ang mga ito habang kumukulo ang galit sa loob ko. Buwisit, gusto ko talagang gulpihin ang gagong ito. Pero may kakaiba, Yoo Jong-hyuk. Tinawag ko siya, ngunit hindi man lang siya lumingon o sumagot. Sa halip, isang maputlang kulay abuputing aura ang dumadaloy mula sa kanyang katawan, nagdadala ng nakakatakot na presensyang nagpatindig ng balahibo ko. Kusang umatras ako. Nang tingnan kong mabuti, napansin kong konektado ang aurang iyon sa isang matandang lalaking tahimik na nakaupo sa upuan sa ikawalong palapag. Sa sandaling nakita ko siya, agad kong naintindihan ang lahat. Ang simulacrum ng Theater Master ay naibunyag, buwisit. Nauwi ito sa pinakamasamang sitwasyon. Dahan-dahang humarap sa akin si Yoo Jong-hyuk habang patuloy na bumabalot sa kanya ang kakaibang aura. Kinontrol ng simulacrum ng Theater Master, ang karakter na si Yoo Jong-hyuk, binalot ng kilabot ang buong katawan ko. Isang nakapangingilabot na intensyon na pumatay ang umaapaw mula sa kanya, wala nang natitirang katinuan o pagpipigil. Walang karakter sa mundong ito ang kayang pigilan siya ngayon, ginamit ng karakter na Yoo Jong-hyuk ang Force Palm Level 4. Halos hindi ko maibuka ang bibig ko, teka sandali. Kuwaang, isang marahas na puwersa ang tumama sa tagiliran ko. Kumalat ang matinding sakit at nanlamig ang ulirat ko habang itinapon ang katawan ko. Sa gitna ng pagkabigla, may mga piraso ng impormasyon na sumagi sa isip ko. Hindi namatay ang ikawalo na pag-ikot na si Yoo Jong-hyuk sa Theatre Dungeon dahil mahina siya. Sa totoo lang, malas lang si Yoo Jong-hyuk, ang boss ng Theatre Dungeon, ang pinakamasamang kalaban para sa isang regressor, gaya ni Yoo Jong-hyuk. Bumalik ang paghina ko sa magaspang na paghigop ng hangin, kuhop. Hyuk. Nasira ang external reinforced suit, bumaba ang depensa, hawak ang tiyan ko. Pinilit kong tumayo. Walang katuturan ang lakas ng ataking iyon. Kahit na gumamit ako ng napakaraming ampaul, ganito pa rin kalaki ang pinsalang natanggap ko sa isang suntok.
Isang atake lang at tumilapon ako sa kabilang bahagi ng bubungan. Samantala, sumugod si Jung Hee-won. Ang karakter na Jung Hee-won ay gumamit ng Demon Slaying level 2, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa determinasyon. Pero alam kong hindi iyon sapat. Ang karakter na Yoo Jong-hyuk ay gumamit ng 100 Steps Godly Fists level 4. Ang kasalukuyang Jung Hee-won ay hindi kalaban ni Yoo Jong-hyuk. Nakayanan niya ng kaunti dahil sa Demon Slaying, ngunit hindi nagtagal ay may dugong lumabas sa kanyang bibig. Mas malakas si Yoo Jong-hyuk kaysa sa inaasahan ko. Kusang nag-activate ang skill ko, na-activate ang eksklusibong skill na character list, masyadong maraming impormasyon tungkol sa taong ito. Ang character list ay ginawang summary list, character summary list, pangalan, Yoo Jong-hyuk, pribadong attribute, regressor, 3, return, Ilrini, pro gamer, rare, eksklusibong skills, Sage's Eyes level 8, hand-to-hand combat level 8, advanced weapons training level 5, mental barrier level 5, 100 Steps Godly Fists level 2, Red Phoenix Shunpo level 1, Stigma, Regression level 3, Transmission level 1. Kabuang stats, Stamina level 28, Strength level 27, Agility level 26, Magic Power level 25, kasalukuyang estado, nawalan ng katinuan, transmission, ang gagong ito, nag-activate ng bagong stigma. Isang kakayahang dahan-dahang ibalik ang mga skill na mayroon siya sa mga nakaraang regression. Kapag lubos itong nagising, magiging tunay siyang halimaw. Sa oras na yon, dumating si Lee Ji-hye sa itaas, Master. Agad na bumaling si Yoo Jong-hyuk sa kanya, kwa, kaya. Dahil marahil sa pabor ng Duke of Loyalty and Warfare o baka Ghost Walk, nakaiwas siya, sumigaw ako, kinokontrol siya. Puntahan mo ang Theater Master. Pero walang puwang si Lee Ji-hye para makakilos ng malaya. Para marating ang Theater Master, kailangan muna naming lampasan si Yoo Jong-hyuk, nagtagpo ang tingin ni na Jung Hee-won at Lee Ji-hye. Sabay silang umatake gamit ang kanilang mga espada, isang kombinasyon ng kendo at sword training. Isang kombinasyong nakasugat maging sa T-Rex, pero kay Yoo Jong-hyuk, walang epekto, kuheok. Tinamaan si Lee Ji-hye sa mukha ng 100 Steps Godly Fists. Dumura siya ng dugo at bumagsak, na-activate ng karakter na Jung Hee-won ang eksklusibong skill na Judgment Time. Ang mga constellation ng Absolute Good System ay nanatiling tahimik sa kahilingan ni Jung Hee-won, kinansela ang skill, buwisit. Hindi rin ba gumagana sa taong ito? Natural lang iyon, malupit si Yoo Jong-hyuk, pero ang pinakadiwa niya ay matuwid. Ilang sandali pa, pinalipad din si Jung Hee-won. Pagkatapos, kumilos si Lee Gilyaong mula sa likod ko, kukukong na offset ng karakter na Yoo Jong-hyuk ang epekto ng atake gamit ang lightning resistance. Napalingon si Yoo Jong-hyuk sa amin, buwisit, hinawakan ko ang balikat ni Lee Gilyaong. Gilyaong. Pakiusap. Alam mo na ang gagawin. Agad niyang naintindihan, opo, Dokja. Pasensya na. Hindi. Unti-unting bumaliktad ang kanyang mga mata habang may binubulong siya. Ayaw kong gamitin ang barahang ito, pero wala nang ibang paraan. Ginamit mo ang Tyrant T-Rex, Yane Ampaul. Lahat ng stats ay biglang tataas sa loob ng 30 minuto, tumama agad ang pagbabago. Stamina level 24 to 34, Strength level 24 to 34, Agility level 20 to 30, Magic Power level 15 to 25, parang sumabog ang lakas sa katawan ko. Lumawak ang mga kalamnan ko sa napakalakas na sigla. Ayos, halika, maglaban tayo, gago, na-activate ang White Pure Star Energy, at muling tumaas ang level nito habang tumataas ang stats ko. Nagbago ang mana sa dulo ng mga daliri ko, unang sumugod si Yoo Jong-hyuk habang inilalabas ang kanyang espada. Ang karakter na Yoo Jong-hyuk ay gumamit ng Splitting the Ariri Energy level 2, kakakakak, nagbanggaan ang aming mga espada at lumipad ang mga kislap. Napakalaki ng pressure. Kahit mas mataas ang stats ko, ako pa rin ang natutulak pa atras. Pagkatapos, na-activate ang eksklusibong skill na Omniscient Reader's Viewpoint Stage 2, pumasok sa isip ko ang kanyang mga iniisip, masakit. Ilang beses pa sa hinaharap, kailangan ko bang ulitin ito, nagliyab ang galit ko, magising ka nga, tanga. Tinabig ko ang espada niya at sinuntok ang kanyang panga. Supak, sa unang pagkakataon, nayanig si Yoo Jong-hyuk. Kapag nagsimula ang regression, babalik ang lahat sa umpisa. Mawawala ang alaala ng mga kasama ko tungkol sa akin. Maglalaho ang kasaysayan ko, tanga ka ba? Pagkatapos, mauulit na naman ang lahat, mas mabigat pa sa anumang atake ang desperasyong nararamdaman niya, nakontrol siya ng Theatre Master dahil hindi matatag ang isip niya.
Sa ilalim ng lakas niya ay isang napakalalim na kalungkutan. Ano ba ako? Malabo ang mga mata niya, hindi ba ikaw ang pangunahing bida? Muli ko siyang sinuntok, 3 regression pa lang ang pinagdaanan mo. Isa pang suntok, nakalimutan mo na ba agad ang determinasyong mayroon ka noong una mong buhay? Ako lang ang nag-iisang nabubuhay sa mundong ito, isang malungkot na tinig ang umalingaw-ngaw, ikaw. Tigilan mo ang paglubog sa mga ganyang iniisip. Nagbanggaan muli ang aming mga espada. Kung hindi mo mahanap ang kahulugan ng buhay mo, hindi ba nagpasya kang mabuhay para sa mas malaking dahilan? Sumiklab ang apoy sa paligid ng aming mga espada, na-activate ang eksklusibong skill na Fourth Wall. Hindi ko na alam kung si Yoo Jong-hyuk ba ang kinakausap ko, o ang sarili ko, mag-isa ako, mag-isa. Ako, kung mag-isa ka, para saan pa ang pagpunta ko rito? Tinadtad ng espada ko ang kanyang mga kamay habang pasigaw kong sinasabi, noong namatay ka sa Theatre Dungcheon. Noong iniyakan mo ang kapatid mo. Noong pinagtaksilan ka ng propeta. Noong namatay ang anak mo. Bumuhos ang mga alaala, ang sakit niya, kabiguan niya, walang katapusang pakikibaka niya, pakikipaglaban sa mga Demon King. Sa mga returnee. Pagtayo laban sa mga constellation. Lahat ng iyon, para mabuhay, tumingin ka sa paligid mo at pilitin mong mabuhay. Nanginginig ang kamay ko. Ang intensyon ko lang naman ay bumili ng oras, pagkatapos may nagbago, unti-unting bumalik ang liwanag sa mga mata ni Yoo Jong-hyuk. Ako, tumibok ng malakas ang puso ko, dahil sa sobrang immersion, nayanig ang Fourth Wall. Direktang tumingin sa akin si Yoo Jong-hyuk sa unang pagkakataon, matalas, malinaw, parang nakikita niya ang lahat tungkol sa akin, pagkatapos, umabot sa akin ang kanyang iniisip. Ikaw. Sino ka? At diyan nagtatapos ang kabanata 40 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Nagustuhan niyo ba? Mag-comment na sa baba mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!